Maraming taon kong pinag-aralan ang pagpapataba ng lupa at pagtatanim ng mga halamang gamot. Itong maalat at tigang na lupang maraming taon nang nakatiwangwang. Hindi dapat manatiling tulog na lang ng ganito. Nag-aral ka ng napakaraming taon, tapos babalik ka lang para magpaalipin sa lupang yan. Ilang taon nang nakatiwangwang ang lupang yan. Napakarami ng sumubok pero lahat sila nabigo. Ano namang milagro ang magagawa niya riyan? Kahit na isugal ko pa ang lahat, susubukan ko pa rin. Kinhaw, seryoso ka ba talaga na ubusin mo ang lahat ng naipon mo para lang itapon sa basurang lupang iyan? Pinag-isipan mo ba tong mabuti? Pinag-isipan ko to ng mabuti, may pag-asa pang maayos ang lupang ito. Kung tataniman natin ang tamang mga halamang gamot, lahat tayo ay makikinabang. Pakinabang, kailan pa, kapag puti na ang uwak? May tahimik at maayos naman tayong buhay. Bakit kailangan mo pang sirain? Bakit kailangan mo pang maghanap ng gulo? Wala akong nakikitang pag-asa sa hinaharap kasama ka. Si Yao, may punto naman ang mga sinasabi ng mga taga na yon. Nakikita mo naman ang lagay ng lupa na yan. Masyadong malaki ang peligro. Huwag ka sanang magpadalos-dalos. Kapitan, may pinanghahawakan po akong kaalaman at teknolohiya. Hindi po ako basta-basta susugal ng walang plano. Gusto ko rin pong tulungan ang mga kanayon natin para magkaroon ng panibagong mapagkakakitaan. Iyang daang sinasabi mo, tiyak na kapahamakan lang ang kahahantungan. Kung magmamatigas ka talaga, mabuti pang tapusin na natin ang lahat dito. Huwag mo na akong sundan. Ilang beses na kitang pinagsabihan, pero kailanman ay hindi ka nakinig. Magkaiba lang talaga ang direksyon natin sa buhay. Bakit kailangan mong magsalita ng ganyan kasakit? Hindi lang ito usapin ng direksyon, kundi sadyang hindi ka makatotohanan. Isusugal mo ang lahat ng naipon mo para lang sa tigang na lupang iyan. Sino ba namang baliw ang sasama sayo sa kahibangang ito? Kahit nakapagtapos pa siya ng kolehiyo, ano naman, dito pa rin naman ang bagsak niya sa putikan. Normal lang naman na matakot maghirap ang nobya niya, hindi ba? Ang desisyon ng ibang tao ay walang karapatang pakialaman ng kahit na sino. Zihui, basta ko lang naman nasabi yon. Bakit? Bawal na ba akong magsalita ngayon? Huwag na tayong makipagtalo. Iisa lang ang sasabihin ko, simula ngayon. Lakarin mo ang sarili mong landas. At mabubuhay ako sa sarili kong paraan. Wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Kahit walang sinumang nakakaintindi sa iyo, naniniwala ako sa kakayahan mo at sa tapat mong layunin. Pati ang mga pinakamalalapit sa akin ay piniling lumayo. Sa totoo lang, hindi ko maiwasang masaktan. Nagsisimula pa lang ang tunay na hirap. Kung susuko tayo ngayon, masasayang lang talaga ang lahat ng ating pinaghirapan. Mananatili ako para samahan kang gawin ito ng maayos. Salamat. Kung ganoon, magsimula tayong muli. Hoy, Kinhaw, nagbubungkal ka rito ng lupa at may pakalikot-likot ka pa sa mga aparatong yan. Balak mo ba talagang manirahan ng tuluyan sa bulok na lugar na to? Dahil nagdesisyon na akong gawin ito, kailangan ko itong seryosohin. Kapag tinubuan na ng mga halamang gamot ang lupang ito sa hinaharap, makikinabang tayong lahat. Ha 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 ha. Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang lupang ito para makakuha ng pakinabang na hindi naman para sa'yo. Nagpapakahirap ka ng walang dahilan. Sino namang maniniwala na ginagawa mo iyan para sa kapakanan ng mga taga-nayon? Na, baka may iba ka pang pinaplano ng patago. Huwag mo lang kaming idamay kapag nagkaproblema. Ibinuhos namin ang lahat ng aming ipon at nagpakapagod kami para linisin at bungkalin ang lupang ito. Hindi para kumita agad, kundi para gumawa ng isang bagay na may katuturan. Masyadong bastos ang magparatang ng walang patunay. Ang talas din ng dila ng batang manlolokong ito. Kailanman ay walang tumubo sa lupang ito mula pa sa panahon ng ating mga ninuno. At sa tingin nyo, kayong dalawa lang ang makakapagbago niyan. Nga naman, napakarami nyo ng ginawa. Paano kung sa huli ay wala rin kayong mapala? Hindi ba't masasayang lang ang lahat ng pagod nyo? Sa tingin ko, mabuti pang manood na lang muna tayo, para hindi tayo madamay kapag pumalpak sila. Oras ang magpapatunay sa lahat. Hindi namin hahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan namin. Leslie, CJ, babantayan namin kayo ng maigi kung ganyan. Huwag lang kayong gumawa ng eksenang pagtatawanan lang ng lahat.
Maayos pa naman ang daloy ng kanal nang mag-inspeksyon kami kahapon. Pero ngayon, parang may sadyang nagbara sa daluyan ng tubig. Umaasa ang buong lupang ito sa daloy ng tubig para maibalik ang sustansya nito. Ang sadyang pagharang na ganito ay walang maidudulot na mabuti kahit kanino. Malawak ang daan, kanya-kanya tayong direksyon, walang pakialaman. At saka, hindi mo naman sariling pag-aari ang kanal na yan. Kung may nagtapon man ng kung ano-ano doon. Mapipigilan mo ba silang lahat? Abandonadong kanal naman talaga yan. Ilang taon na ngang nakatambak lang yan nang walang gumagamit. Kaya normal lang na mabara. Huwag mo kaming isisi sa lahat ng nangyayari. Sa buong kahabaan ng kanal, ang tanging barado lang ay ang bahaging malapit sa taniman. Masyadong sinadya ang pwesto ng bara. Alam nating lahat kung bakit ito ginawa. Kung talagang ayaw ninyong makipagtulungan, hindi nyo naman kailangang manabotahe ng patago. Napakatalas naman magsalita ng batang ito. Bakit, sa tingin mo ba ay wala kaming ibang magawa sa buhay? Para lang sadyang harangan ang kanal ninyo. Sa palagay ko, kayo lang talaga ang kulang sa pag-iingat. Tapos ngayon, ibibintang nyo pa sa ibang tao. Ayoko nang alamin kung sino ang may gawa nito. Ang hiling ko lang, huwag nang maulit ang ganitong mga patagong pananabotahe. Kapag naging matagumpay ang pagpapaganda sa lupang ito, buong nayon naman ang makikinabang. Napakagaling mo namang magsalita. Kung talagang may pakinabang yan, bakit kailangan pa nating magpakapagod ng ganyan? Ayaw naming makihati sa kung anong meron ka. Si Hao, balak mo bang ipamigay ang mga punla sa lahat? Talagang napakabait mo naman. Mas maganda kung sama-sama nating pakikinabangan ito. Subukan niyong magtanim ng kaunti. Pagdating ng anihan, ako mismo ang bibili ng mga ina ninyo sa mataas na halaga. Ang magbigay ng mga punla ng walang hinihinging kapalit, tapos nangangako pa na bibilhin ang inani sa mataas na presyo. Imposibleng may ganyang kadaling biyaya sa mundo. Sa tingin ko, siguradong may nakatagong panloloko rito. Tama, baka may problema pa nga ang mga punlang yan. At kapag tumubo na, baka wala namang gustong bumili ng mga yan. Masasayang lang ang lahat ng pagod natin kapag dumating ang araw na yon. Ang mga binhi ay mga pambihirang uri na maingat nating pinalaki. Nagbuhos tayo ng malaking puhunan para mapayaman ang lupang ito. Ang tanging hangad ko lang naman ay tulungan kayong lahat na lumaki ang kita. Bakit ba kailangan nyo pa kaming pagdudahan ng ganito? Maganda ngang pakinggan. Pero paano kung magkatotoo nga ang sinasabi nila? Sa huli, tayo rin naman ang malulugi at kawawa. Mabuti pang magmanman muna tayo at maghintay. Walang masama kung magiging sigurado muna tayo. Ibinigay ko ang buong puso at katapatan ko. Hindi ko akalaing paghihinala at pag-iwas lang ang isusukli nyo sa akin. Magkano ba ang halaga ng katapatan na yan? May patutunguhan ba yan? Puro ka lang naman mabubulaklak na salita. Pero kapag oras na para tuparin ang mga pinagsasabi mo, sino ba ang nakakaalam kung anong mukha ang ipakikita mo sa amin? O, mukhang may nagbabahay-bahay rito para mangumbinsiya. Talagang pinipilit mo kaming lahat na sumama sa mapanganib mong balak. Gusto ko lang namang ipaliwanag ng malinaw ang totoong sitwasyon. Para mawala ang mga alalahanin nyo, hindi ko kayo pinipilit na gawin ang bagay na labag sa loob ninyo. Napakagandang pakinggan, pero ang totoo, gusto mo lang kaming gawing utusan para magtrabaho para sayo. Hindi kami ganoon katanga. Ang pagtutulungan ay dapat bukal sa loob ng magkabilang panig. Malugod ko kayong tinatanggap kung sino man ang gustong sumama. At kung ayaw nyo naman, hindi ko kayo pipilitin. Kaya bakit kailangan pa nating magbangayan ng ganito? Magbangayan! Kayo nga itong nanggugulo, kaya hindi mapalagay ang buong nayon. Hindi ba pwedeng mamuhay na lang kayo ng tahimik at maayos? Kailangan nyo pa talagang gumamit ng mga kakaibang pakana. Ang tapat na pagtatrabaho sa lupa para mabuhay ng marangal ay kailanman hindi magiging masamang pakana. Kapag ang tiwangwang na lupang ito ay tinubuan ng mahuhusay na halamang gamot, doon lang natin ito maibebenta sa malaking halaga. Ang katotohanan din ang magpapatunay ng lahat sa huli. Sige, maghintay tayo at tingnan natin kung may mararating yan. Kapag nabigo ka at wala kang napala sa huli, tingnan natin kung ano pa ang maisasagot mo. Sino nang mag-aakalang may tutubo palang anuman sa baog na lupang ito? Akala ko pa naman nagkukunwari ka lang para mauto kaming lahat. Basta't inalagaan ng may pagmamahal at tiyaga, at itinanim gamit ang tamang pamamaraan, tiyak na makakapag-ani rin tayo sa huli. Kung sino man ang gustong sumama, malugod ko kayong tatanggapin kahit kailan. Ano naman ngayon kung may tumubo ng mga binhi? Sino ba ang nakasisiguro kung mabebenta nga yan? Huwag muna kayong magsaya ng maaga.
Nakaayos na ang pagbebentahan natin. Pagkaani, bibilhin nila ang lahat ng sabay-sabay. Kami ang sasagot sa anumang peligro. Ang kailangan lang gawin ng mga taga na yon ay mag-alaga ng walang inaalala. Nakuha agad kayo sa mabulaklak na pananalita. Ngayon lang yan masigla, pero kapag oras na ng totoong pagbabanat ng buto, tiyak na magbabago rin ang isip ng mga yan. Kailan pa napunta sa atin ang ganyang kaswertehan? May punto rin naman ang sinabi mo. Kapag nagkaproblema sa huli, malaking gulo yan. Tingnan muna natin kung anong mangyayari. Mas mabuti nang maging maingat. Ilang beses ko nang ipinaliwanag, pero mukhang hindi pa rin makuha ang tiwala nyo. Talagang nakakadismaya. Hindi naman sa hindi kami naniniwala. Kaya lang, ang mga ikinikilos ninyo ang hindi nagpapanatag sa amin. Kasalukuyang inaalagaan ang mga pananim sa bukid na ito. Pakiusap naman po, huwag ninyong tapakan at sirain ang mga munting pananim. Narito naman ang daan, Naglalakad lang naman kami ng maayos. Bakit? Sa inyo na ba ang buong bukid na ito para pagbawalan kami? Naglalakad lang naman ang tao, napakaliit na bagay lang yan. Masyado naman niyong pinapalaki ang simpleng bagay. Sensitibo at madaling masira ang mga bagong sibol na pananim. Kapag basta na lang ninyong tinapakan, madali silang masisira. Malinaw namang sinasadya ninyo yan, kaya huwag na kayong magmaang-maangan pa. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang sinasadya naming sirain ang mga halaman ninyo? Ang makikitid lang talaga ng isip ninyo. Lagi nyo na lang kaming pinagbibintangan. Magkakabarangay naman tayong lahat dito. Ginagawa naman namin ang proyektong ito para sa kabutihan ng lahat. Bakit parang pinalalabas ninyong pinag-initan namin kayo? Hahaha, kahit magpaliwanag pa kayo ng magpaliwanag, walang kwenta. Hindi kami magpapaloko sa inyo. Kapag kumita na talaga ang bukid na yan, doon na tayo mag-usap. Kihwa, Dasyu, tama na ang pakikipagtalo. Hayaan nating mag-asikaso sila sa bukid nila. Huwag na rin nating gambalain ang pinuno ng walang sapat na dahilan. Dumadaan lang naman kami rito. Tapos bigla na lang nila kaming pinagbintangan at sinermunan. Kahit sino naman, hindi magiging masaya sa ganoong trato. Wala naman kaming ginagawang masama o labag sa batas. Kailangan ba talagang palakihin pa ang ganito kaliit na bagay? Siyaw-haw, magkakapitbahay at magkakanayon naman tayo rito, magbigayan na lang sana kayo. Palagi naman tayong nagkakasalamuha rito araw-araw. Huwag na nating sirain ang samahan natin. Pinuno, hindi naman sa gusto naming maging maramot o makipagtalo. Pero ang pag-aalaga sa mga pananim ay hindi pwedeng pabayaan kahit katiting. Talagang hindi kami pwedeng magpadalos-dalos o matras dito. Gusto naman talaga naming makisama ng maayos sa lahat. Pero kung paulit-ulit na lang ang pananabotahe at panggugulo nila, talagang naaapektuhan na ang aming pagtatrabaho sa bukid. Sige, alang-alang sa respeto namin sa pinuno ngayon. Hindi na muna namin ito palalakihin. Pero unahan ko na kayo, kapag nagkaproblema pa sa susunod, huwag ninyo kaming sisisihin o pagbibintangan. Hay, ganyan talaga ang ugali nila. Pagpasensyahan nyo na sana sila ng kaunti. Mag-ingat na lang kayo sa mga susunong ninyong gagawin. Maraming salamat sa inyong pagitna para maayos ito, pinuno. Alam na po namin ang aming gagawin. Siyaw-haw, balita sa labas na malapit ng umulan, nanganganib na bahain at lalong umalat ang lupang ito. May paraan ka ba para rito? Naitayo na naman ang mga silungan at ang lagusan ng tubig, pero masyadong malawak ang lupain. Kulang na kulang kaming dalawa para asikasuhin ang lahat. Kapag bumuhos na ang ulan, hindi lang ang mga pananim naming halamang gamot ang mapipinsala. Maging ang mga pananim na pinaghirapan at inalagaan ng lahat ay maapektuhan din. Sana ay magtulungan tayong lahat para maprotektahan ang mga ito. Walang problema sa pagtulong sa trabaho. Pero paano kung pagkatapos ng lahat ng pagod natin, ay hindi naman maganda ang maging ani? Hindi ba't parang nasayang lang ang pawis at lakas natin? Marami na rin tayong naging hindi pagkakaunawaan noon. Kaya kung kami pa ang unang lalapit ngayon para tumulong, parang nakakahiya naman at mahirap lunukin ang pride namin. Napakahalaga ng pagkakataong ito ngayon. Huwag na muna nating isipin ang mga nakaraang away. Ang pinakamahalaga ngayon ay maisalba ang mga pananim sa bukid. Ayoko nang ungkatin pa ang mga lumang alitan natin. Sana sa sandaling ito, magkaisa tayong lahat. Para sabay nating malampasan ang pagsubok na ito.
mula sa ibang bayan. Ang presyong alok ng kasosyo natin ay higit pa sa inaasahan natin. Mabilis nating mababawi ang puhunan sa order na ito. Pero kapag nailabas na ang mga paninda, ang mga pananim sa nayon na wala pang proteksyon, ay tuluyan ng mawawalan ng kaligtasan. Sigurado ba silang bibilhin ng Pacquiao ang lahat ng natitirang halamang gamot? Napakaganda ng mga kondisyon at napakalaki ng alok na presyo. Makukuha na agad natin ang paunang bayad ngayon din. Nagmamadali silang maihanda at maipadala agad ang mga paninda. Pero paparating na ang malakas na ulan, hindi kakayanin ng mga pananim ng mga taga-nayon ang baha. Sa isang banda, magandang pagkakataon ito sa negosyo. At sa kabila naman, ang ani at kabuhayan ng mga kapitbahay natin. Ano ba talaga ang balak mong piliin? Napakalaki nga ng order na ito, pero hindi pwedeng sarili ko lang ang isipin ko. Kung aalis ako ngayon at pababayaan sila, masasira lang ang isang taong pagod at hirap ng mga kapitbahay natin. Naiintindihan ko ang iniisip mo. Kahit ano pa ang maging desisyon mo, nandito lang ako para samahan ka at sabay nating haharapin ito. Hindi ba? Nabalitaan niyo na ba? May nag-aalok daw ng malaking pera sa labas para sa mga halamang gamot. Pero tinanggihan lang iyon ng batang iyon ng basta-basta. Para sa akin, sigurado akong may kalokohang nangyayari rito. Sino ba naman ang tatanggi sa siguradong kita? Tapos ipipilit niyang manatili rito para bantayan ang tuyong lupang ito. Sino namang matinong tao ang gagawa niyan? Baka naman sinasadya niya lang tayong paasahin dahil may iba pa siyang balak. Dati, sabi niya bibilhin niya raw ang mga halamang gamot natin sa mataas na presyo. Ngayong may dumating na order, tinanggihan naman niya bigla. Hindi mo talaga malaman kung ano ang totoo niyang motibo. Huwag mong sabihin, gusto niyang hintaing masira muna ang mga pananim natin para mabili niya ang mga pananim natin sa napakababang presyo. Sigurado akong iyon nga ang balak niya. Nagpapanggap siyang mabuti at walang hinahangad na kapalit. Pero ang totoo, napakasama naman pala ng ugali niya. Haha. Ha! Talagang inaabangan lang nila akong magkamali. Bakit? Bawal ka bang pag-usapan sa likod mo? Nagawa mo na nga, bakit natatakot ka pang pag-usapan ng iba? Tinanggihan ko ang mga order sa ibang bayan dahil natatakot akong masira ng malakas na ulan ang mga halamang gamot ng buong nayon. At gusto kong manatili para tulungan ang lahat na maghanda. Ang mabuting hangarin kong ito, bakit pagdating sa iyo, lumalabas na may masama pa akong balak? Napakagaling mong magsalita. Kung talagang mabuti ang kalooban mo, sino ang nakakaalam kung may tinatago kang masamang balak? Baka hinihintay mo lang masira ang mga bukid namin para mabili mo ang mga lupa namin sa murang halaga. Walang sinumang kikilos ng walang mapapala. Sino namang tanga ang maniniwalang talikuran mo ang pagkakataong kumita ng ganoon na lang. Para lang mapaganda ni Kuya King ang lupaing ito. Napakalaking pagod at pera ang inilaan niya rito mula simula. Saksi kayong lahat doon. Kung gusto lang talaga niyang kumita, sana ay kinuha na lang niya ang sarili niyang mga halamang gamot at umalis na. Bakit pa siya mananatili rito para makisalo sa panganib? Tungkol naman sa mga gastos, sino ang nakakaalam kung totoo ang sinasabi niya? Baka naman may nakuha siyang pabuya sa kung saan at nagkukunwari lang para lokohin kaming mga taga nayon. May katwiran din naman ang sinasabi niya. Kung talagang para sa kabutihan natin ito, bakit hindi mo agad sinabi noon pa? Ginagawa ko ang tama ng may malinis na konsensya. Hindi ko kailangang ipangalandakan ang lahat sa harap ng marami. Malinis ang konsensya ko. Pero kayo, Hindi niyo naman pwedeng siraan ang isang tao nang walang katuturan. sinong naninira sa iyo? Alin ba sa mga sinabi ko ang mali? Kung talagang may katotohanan ang sinasabi mo, ilabas mo ang ebidensya. Kapag wala kang maipakita, ibig sabihin ay guilty ka talaga. Nagbago na ang ihip ng hangin, sa loob ng 2 oras ay tiyak na ulan na. Kaya nilang maghintay, pero ang mga bukid ay hindi. Bakit ba kayo nakaharang dyan? Malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Kailangang linisin at buksan ang kanal na ito. Kundi ay hindi mayaalis ang tubig sa buong bukid na ito. Ang kanal na ito ay pag-aari ng buong nayon. Sino ka para magdesisyon kung kailan ito bubuksan? Sino ang nakakasiguro na kapag binuksan mo iyan, ay hindi mo lang papadaluyin ang lahat ng tubig sa aming mga bukid? Paano kung sarili mong mga halamang gamot lang ang isipin mo, at malubog sa baha ang lahat ng pananim namin? Kanino kami iyak niyan? Ang paglilinis sa pangunahing kanal ay para makadaloy ang baha mula sa bukid ng buong nayon. Dadaloy lang ang tubig pababa sa kanal. Hindi nito babahain ang mga lupain sa magkabilang gilid. Simpleng lohika lang yan. Wala akong pakialam sa lohika na yan. Ang alam ko lang, hindi ka namin pwedeng payagang pakialaman ang kanal na yan. Maliban na lang kung mangangako ka sa amin. Pagkatapos ng ulan,
Ano man ang maging pinsala sa mga pananim namin, babayaran mo kami ng buo, tama. Kung gusto mong linisin yan, sige. Pero siguraduhin mo muna at bigyan mo kami ng garantiya. Kung hindi, wag mo man lang subukang hawakan yan, nga, tama. Ang pananatili ko rito para tumulong ay udyok lang ng mabuting loob, hindi ko ito obligasyon. Imbes na tumulong kayo, hinaharangan niyo pa ako at gumagawa ng mga imposibleng hiling. Sobra na kayo. Sobra, kung hindi mo sana sinimulan ang gulo sa mga halamang gamot na yan. Tahimik at payapa sana ang buhay namin ngayon. Ngayon, lahat kami ay nag-aalala at natatakot. Hindi ba dapat panagutan mo ito? Kuihua, bubuhos na ang malakas na ulan anumang oras. Pwede bang pag-usapan na lang natin to pagkatapos ng ulan? Hindi pwede, pagkatapos ng ulan, sino pa ang aamin? Kapag hindi ka nagbigay ng malinaw na sagot ngayon, walang hahawak sa kanal na yan. Xiaohao, baka naman pwedeng bigyan mo na sila ng kasiguraduhan. Kung magkaroon man ng pinsala, akuin mo na lang ang bahagi nito, para mapayapa na ang kalooban ng lahat. Pati ba naman po kayo, ganyan ang tingin sa akin. Nanatili ako para tumulong, pero ako pa ngayon ang kailangang mananagot. Nanatili ka lang naman para. Xiao Su, magsalita ka na ng diretsahan. Babayaran mo ba kami o hindi kapag lumakas pa ang ulan? At nalubog ang mga lupa namin, kasalanan mo na ang lahat, tama. Sa'yo lahat ang sisi. Ikaw kasi ang nagpumilit na mag-umpisa ng pagtatanim ng mga halamang gamot na yan, kaya nangyayari ang lahat ng gulong ito. Nasaan ang katwiran nyo? Ang kalamidad ay hindi natin kontrolado. Isinakripisyo na ni Kuya Kin ang mga order niya para lang manatili at tumulong dito. Tapos ngayon, magagawa niyo pa siyang baligtarin at sisihin. Wala akong pakialam sa kontrolado o hindi. Siya ang nagsimula ng lahat ng ito, kaya siya ang dapat managot. Magbayad ka, o huwag mong asahang papadaluyin namin ang tubig. Mamili ka sa dalawa, Xiaohao. Ngayong umabot na sa ganito ang lahat, pumayag ka na muna sa gusto nila. Ang mahalaga ngayon ay maipaagos muna ang tubig. Kapag pinatagal pa natin ito, talagang masisira ang lahat. Sige, kung gusto niyo ng kabayaran, walang problema. Magkano ang gusto ninyo? Ito ang bayad pinsala sa pag-okupa sa kanal at paggambala sa aming lupa. Kapag nakuha na namin ang pera, tatabi kami at tutulungan pa kayong paagusin ang tubig. 30,000. Sadyang napakagahaman ninyo. Malaki na ba yan? Kung babaha sa buong lupain, mas malaki pa sa 30,000 ang mawawala sa inyo. Hindi problema ang pera. Ang mga naipon ko mula sa pagtatrabaho ko sa labas, at ang 500,000 na ipinuhunan ko para pagandahin ang lupang ito, hindi ko kailanman pinanghinayangan. Pero ang kunin niyo ang 30,000 sa ganitong paraan, ay mas malupit pa sa pagbiyak sa sarili kong dibdib. Sana ibinigay mo na lang agad para tapos na ang usapan. Kaysa nagpatumpik-tumpik ka pa at nagpainit lang ng ulo. O, di ba maayos din kung ibinigay mo lang sana agad ang pera upang matapos na. Mas mapayapa sana ang buhay nating lahat. Hindi na sana tayo humantong sa ganitong gulo. Sige na, naibigay na ang pera, kaya bilisan nyo at paagusin na ang tubig. Kapag nag-aksaya pa kayo ng oras, talagang magkakaproblema na. Kayo na ang magpaagos niyan mag-isa. At tungkol naman sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa akin, hindi nyo na kailangang mag-abala pa para sa akin. Bakit? Nanghihinayang ka ba sa ibinayad mo? Huwag kang mag-alala, ngayong nakuha na namin ang pera. Gagawin namin ang aming trabaho. Kaya hindi mo na kailangang mamroblema pa. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, ang mga halamang gamot sa nayong ito, ang mga bukid, ang mga kanal, at ang lahat ng nangyayari rito ay wala nang kinalaman sa akin. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Bibiyahe ko palabas ang lahat ng pananim, at aalis na ako rito ng tuluyan. Tapos na ang mabuti kong pakikitungo sa kanila. Kung mananatili pa ako rito, hahayaan ko lang ang sarili ko na apihin at pagsamantalahan nila. Ibinuhos ko ang lahat ng aking naipon para pagandahin ang lupang ito. Namigay ako ng mga libreng binhi, at personal ko pa silang tinuruan ng tamang paraan ng pagtatanim. Tinanggihan ko ang mga order na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Para lang manatili rito at tulungan sila. Suwan, pwedeng magsakripisyo ang isang tao, pero hindi naman pwedeng gawin siyang tanga ng iba. Sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. Ikakarga na natin ang mga ito sa truck ngayong gabi at aalis na tayo magdamag. Siya nga pala, Suwan, at transfer mo sa kanya ang pera mamaya. Itatabi ko naman ang patunay ng transaksyon para hindi na nila masabi sa hinaharap na may utang ako sa kanila. Hay naku! Ha 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 ha! Kinhaw, anong ibig mong sabihin? Bakit ka nagbibiyahe ng mga pananim sa kalagitnaan ng napakalakas na ulan? Gusto mo ba kaming iwan at tumakas mag-isa? Sarili kong mga halamang gamot ang ginagamit ko, kaya makatuwiran lang ito. Bakit? Bawal din ba yon?
Paano naman ang mga halamang gamot namin? Napakalakas ng ulan, baha na ang mga sakahan. Kailangan mong manatili rito para tulungan kaming mag-isip ng paraan. Nga, hindi ka pwedeng umalis na lang basta-basta. Noong una, ikaw ang nagsabi na isasama mo kaming lahat sa negosyong ito. Noong una, sino ba ang humarang sa kanal at ayaw magpaagos ng tubig? Sino ba ang hindi tumigil hanggat hindi nakakakuha ng pera? Ngayong may problema na, sa kanyo lang naisipang humingi ng tulong. Pero kapag nasira ang mga sakahan namin, mawawala ang buong ani namin para sa taong ito. Kasalanan mo to, kung hindi dahil sa 30,000 na hinufot mo. Hindi sana tayo aabot sa ganitong kahabag-habag na sitwasyon. Malay ko ba na magiging ganito kalakas ang ulan? Hindi mo alam, 3 araw pa bago ang ulan, may ulat na tungkol sa panahon. Pero ikaw ang pumilit na harangan ang kanal at ayaw magpaagos ng tubig. Kayo ang pumili niyan. Noong hinarangan niyo ang kanal, bakit hindi niyo naisip na mangyayari ito ngayon? Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis na lang basta-basta. Nangako ka na isasama mo kaming lahat sa trabahong ito. Ang pagtanggi ko sa mga mamahaling order para lang manatili rito ay dahil sa malasakit ko sa inyo. Ang pagbibigay ko sa inyo ng perang hinihingi ninyo ay tanda ng pagtatapos ng ugnayan natin. Tapos na ang malasakit ko at bayad na ang lahat ng utang. Anong karapatan niyong pilitin akong manatili rito? Si Yao Hao, nakikiusap ang kapitan sa'yo, parang awa mo na. Hindi may paagos ang tubig sa mga sakahan. Nagsisimula ng mamuti ang lupa dahil sa alkali. Kapag hindi pa tayo gumawa ng paraan, mabubulok ang lahat ng ugat ng mga halamang gamot. Na, Kinhao, alam na namin ang aming pagkakamali. Sana hindi ko na lang pinakinggan ang sulsol ni Liu Qihua noon. Pakiusap, napakalawak ng iyong puso, tulungan mo naman kami. Liu Qihua. Anong malawak na puso? Sino ang nang-udyok sa inyo? Malinaw na siya mismo ang nangakong magbibigay ng pera. Kinhao, hindi naman hinarangan ng pamilya ko ang daluyan ng tubig noon. Si Liu Qihua ang nanguna sa mga taong humarang doon. Nasa tabi pa nga ako noon at pinagsasabihan sila. Hindi mo naman pwedeng isama kami sa kanila, di ba? Gusto naman talaga naming makisama sa'yo. Si Liu Qihua lang talaga ang nag-udyok sa amin. Huwag mo kaming sisihin. Ngayon, sa akin nyo naman isinisisi ang lahat. Noong naghahati-hati kayo sa pera noon, hindi ba tuwang-tuwa rin kayo? Noon, itinaya ni Kuya Kin ang buhay niya para manatili at tumulong. Pero hinarangan ninyo ang kanal para manghingi ng pera at itinaboy ninyo siya. Ngayong may dumating na sakuna, sa kanyo lang siya naalalang lapitan. Huli na ang lahat, Kapitan. Hindi naman sa hindi ko sila binigyan ng pagkakataon. Sila mismo ang sumira sa sarili nilang daan. Ang kanlungan ko rito, hindi ko na kayang pakialaman at ayaw ko nang pakialaman ang mga usapin sa baryo. Si Yao Hao, pag-isipan mo namang mabuti. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Binigyan ko na sila ng pagkakataon noon. Sila mismo ang nagtapon nito. Gumising nga kayong lahat. Huwag na kayong magmakaawa sa kanya. Ang dahilan kung baka nasira ng ganito ang mga lupa natin ay walang iba kundi dahil sa kanya, kay Kinhan. Tama. Kung hindi dahil sa pagpupumilit niyang pakialaman ang maalat na lupang iyan at sa walang habas niyang pagtatanim ng mga halamang gamot, pagbago sa lupa at paghukay ng mga daluyan ng tubig. Masisira ba ng ganito ang mga lupa natin? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kaya naman pala biglang umalat at natuyo ang dati nating magandang lupa. Siya pala ang may pakana nito. Akala pa naman natin noon ay mabuti siyang tao. Iyon pala, patago siyang gumagawa ng ganitong kawalang hiyaan. Pwede mong kainin ang kahit anong gusto mo, pero huwag na huwag kang magsasalita ng walang basehan. Ang pag-alat ng lupang ito ay isang natural na proseso ng kalikasan, at walang kinalaman sa akin. Ano nang walang kinalaman, kung hindi dahil sa paghukay mo ng mga kanal at pagbago sa lupa kung saan-saan? Bakit biglang naging napakasela ng lupa? Dati naman, kahit umulan, hindi ito nasisira ng ganito kalubha. Kasalanan mo to, pinakialaman mo kasi kaya nasira. Talagang ibinabaligtad ninyo ang katotohanan. Ang pagpapayaman sa lupa ay para maging mas mataba ito. Fanjayan, malinaw namang dahil ito sa naipong tubig na hindi makalabas. Noong una, sino ba ang humarang sa pangunahing kanal para hindi umagos ang tubig? Sinong humarang sa kanal, nakita mo ba? Huwag mo kaming tapunan ng dumi at pagbintangan. Sa tingin ko, natatakot lang kayo dahil alam ninyong kayo ang may kasalanan. Naghahanap lang kayo ng dahilan para matakasan ang inyong responsibilidad. Ha ha ha, sasabihin ko ito sa inyo sa huling pagkakataon. Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Kung magpapatuloy pa kayo sa panggugulo at walang basehang paninirang puri, humanda kayo sa kahinatnan nito. Pakinggan ninyong lahat. Pagkatapos niya tayong ipahamak, nagagawa pa niyang maging napakayabang. Hindi natin ito pwedeng palagpasin na lang ng ganoon kadali. Pagbayarin siya sa lahat ng nawala sa atin.
Pakinggan ninyo, tumahimik kayong lahat, wag na kayong mag-away. May hawak akong ebidensya rito. Ito ang listahan ng mga ginastos ni Xiao Hao. At narito rin ang listahan ng mga kinanselan niyang order mula sa ibang lugar. Nanatili siya rito para lang tulungan tayo. At isinakripisyo ang daan-daang libong kita. Naglabas pa siya ng sarili niyang pera para ayusin ang kanal at maghukay ng balon. Bakit niyo pa siya nagawang baligtarin at pagbintangan? Ito ang record ng bawas sa multa dahil sa paglabag sa kasunduan. At ang mensahe mula sa bangko. Nakalagay ng napakalinaw rito ang halaga at ang petsa ng pagbawas. Tignan niyong mabuti kung ano ang isinakripisyo ko. Totoo nga. Nabawasan siya ng mahigit 80,000 para sa multa. Talagang tinanggihan niya ang ganoon kalaking proyekto. Para lang manatili at tulungan tayo, ilang pirasong papel lang naman yan. Malay ba natin kung peke lang ang mga yan? Pwede naman niyang isulat ang kahit anong gusto niya riyan. Napakadali lang kayang gumawa ng peke. Isusulat mo lang kung ano-ano para makapanloko ng tao. Ang kontrata ng kasunduan, ang record ng mga transaksyon, at ang lahat ng patunay ng komunikasyon ay pwedeng-pwede ninyong suriin at kumpirmahin. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, malaya kayong maghanap ng taong eksperto para suriin ito. Samantalang kayo naman, ang tungkol sa pagbara sa kanal para mangganso ng pera. May lakas ka ba ng loob na humarap at tumingin sa mata ng lahat ngayon? Kuihua, ikaw ba talaga ang nanguna sa pagbara sa kanal noon? Huwag kayong makinig sa mga pinagsasabi nila. Ginawa ko lang naman yon para sa kabutihan ng lahat. Natatakot lang akong baguhin niya ang daloy ng kanal at bahain ang mga lupa natin. Para sa kabutihan ng lahat. At ang panggaganso mo ng 30,000 piso, para rin ba iyon sa kabutihan ng lahat? Kitang-kita at malinaw na malinaw dito sa record ng bangko. Diretsong isinalin sa account mo mismong Liu Qihua. Nakalagay pa sa detalye na bayad pinsala para sa pagharang sa kanal. Magsalita ka, bakit hindi ka makakibo ngayon? Hindi ka makatingin ng diretsyo, di ba? Ako. Tapos na. Sira na ang lahat. Nabubulok na ang mga ugat ng mga punlang to, hindi na sila mabubuhay. Ha 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 ha. Ang inaasahan nating ani para sa buong taon, naglaho na lang ng ganoon kadali. Ano namang malaking problema roon? Kung hindi pwede ngayon, di magtanim ulit tayo sa susunod na taon. Magtanim ulit sa susunod na taon. Ang daling sabihin para sa'yo. Isang taon nating pagbabalat tuyat at pagod, na sayang lang at napunta sa wala. Kung hindi mo kami sinulsulan noon na barahan ang kanal na yan, aabot ba sa ganito ang lahat? Ikaw pa nga ang nagmayabang at nangakong walang magiging problema. Ngayong nagkalets-letsi na ang lahat, gusto mo nang maghugas kamay. Huwag na kayong mag-away. Walang mararating ang pagtatalo natin ngayon. Walang mararating. Kung hindi dahil sa inyong dalawa na walang ginawa kundi magpaypay ng apoy araw-araw. Aalis ba si Qinhao ng masama ang loob? Kung nanatili lang sana siya rito para tumulong. Hindi sana ganito kalaki ang nalugi sa atin. Kasalanan din naman nila kung bakit nangyari sa kanila yan. Nararapat lang yan sa kanila. Sila mismo ang pumili ng landas na yan. Noong una pa lang, pinili na nilang maging mukhang pera. At naniwala sa mga paninira ng iba. Dapat alam na nilang hahantong sila sa ganito, hahaha. Ha! Naku, masamang balita, may malaking gulo. Kakakita ko lang sa ilang malalaking truck na papunta roon sa maihimpilan. Mukhang tatakas na ang batang iyon, bitbit ang lahat ng magagandang punla. Hindi lang yan, nabalitaan ko rin, na matagal na pala niyang hawak ang solusyon para sa maalat na lupa. Sinasadya niyang itago yan at ayaw ilabas. Pinapanood lang niyang mabulok ang mga lupa natin sa mismong harap natin. Para makuha niya ang mga bukid natin sa napakamurang halaga pagdating ng araw. Sobra na to, napakasama ng budhi niya. Tara, sugurin natin siya at magtuos tayo. Sandali, parang mali naman kayo. Normal lang namang ay biyahe nila ang sarili nilang mga pananim. Saka, hindi naman ganoon kadaling ayusin ang nasirang lupa dahil sa alat nito. Baka naman hanggang salita lang siya. Anong kalokohan? Paanong naging imbento lang yan? May alam siya sa teknolohiya, kaya tiyak na may paraan siya. Sinasadya lang talaga niyang hindi tayo tulungan, Ano bang ipinagkakagulo ninyo riyan? Sinasabi ninyong tatakas ako at nagtatago ng paraan para hindi kayo iligtas. Bakit? Hindi ba totoo? Nakarating na nga roon ang malalaking truck. Kung hindi pagtakas yan, ano pa? Malinaw namang may paraan ka para isalba ang mga lupa natin. Pero pinapanood mo lang kaming maghirap ng walang ginagawa. Dumating ang malalaking truck para hakutin ang sarili naming mga halamang gamot. At tungkol naman sa malalang pagkasira ng inyong lupa, walang mabilisang lunas para dyan. Maayos lang yan sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng tubig
at unti-unting pagbawi sa sigla ng lupa. Matagal ko nang sinabi sa inyo ang mga bagay na ito. Narinig ninyo, matagal na pala niyang sinabi yan. Sinasadya mo na naman bang manggulo rito? Ako, nanggugulo, ginagawa ko lang to para sa ikabubuti nating lahat. Huwag kayong padadala sa mabulaklak niyang pananalita. Ha! Ha ha ha! Dahil magkakaiba naman ang sinasabi ng bawat isa sa atin. Bukas ng umaga, dito mismo sa bilaran ng palay, ilatatag ko sa inyo ang lahat ng aking ebidensya, para malinaw nating mapag-usapan kung sino ang tama at mali ng minsanan. Ito ang mga detalye sa nakalipas na 6 na buwan, para sa pagpapanumbalik ng sustansya ng lupa, paghuhukay ng balon, pagpapakumpuni ng daan, at pagpapatayo ng silid patuyuan. Narito ang buong listahan ng mga nagastos natin. Bawat nagastos ay may kaukulang resibo at patunay. Ang kabuang nagastos ay umabot na sa higit 500,000 piso. Ang laki naman, ganito pala kalaking pera ang inilaan niya rito. Ito naman ang kontrata ng pagbili mula sa isang kumpanya ng gamot sa ibang bayan. Ang presyo ng pagbili ay 1.3 beses ng karaniwang presyo sa merkado. Narito rin ang patunay ng paunang bayad. Ngunit bago bumagyo, ako mismo ang tumanggi sa kasunduang ito. At ako mismo ang nagbayad sa multa para sa nakanselang kontrata. Ito ang mismong araw ng bagyo, nang i-transfer ko kay Liu Quihua ang 30,000 pisong bayad pinsala tungkol doon sa baradong kanal. Kung sino ang nanguna, siya rin ang nangganso ng pera. Alam nating lahat ang totoo. Sabi mo pineke ang listahan ng utang. Pero paano mo ipaliliwanag itong resibo ng transfer? 30,000 ang pinadala ko sa iyo. At mismong si Liu Quihua ang malinaw na nagsulat sa note na bayad pinsala sa baradong kanal. Kaya mo ba kaming tignan sa mata ngayon sa harap ng lahat? At may mga binhi pa akong ipinamahagi ng libre. Pati na ang libreng paggabay sa pagsasaka. Narito ang lahat ng listahan at perma. Simulat sa pool, hindi kailanman kumita si Kuya Ki ng kahit 1 sentimo mula sa mga taga-nayon. Sa katunayan, sarili pa niyang pera ang palagi niyang ginagastos para sa inyo. Xiao Hao. Patawarin mo kami, nagkasala kami sa'yo, naging tanga at bulag kami. Nasaktan ka namin ng husto. Qin Hao, patawad. Sinuklian namin ng kasamaan ang kabutihan mo. Nagkamali kami. Ay kahit na naglabas siya ng pera, ginusto naman niya iyon. Walang pumilit sa kanya. May kapal ka pa ng mukhang sabihin yan. Kung hindi mo lang sinulsulan ang mga tao araw-araw, aabot ba tayo sa ganitong gulo? Ikaw na nga tong nangganso ng pera, ikaw pa tong nagmamalinis ngayon. Ginamit mo lang kaming lahat para sa sarili mong interes. Ang sama ng ugali mo. Xiao Hao, tungkol sa nangyari kaninang umaga. Buong nayon ang nagkasala sa'yo. Nag-usap-usap kaming lahat at sinadya naming isama silang dalawa rito para humingi ng tawad sa'yo. Totoo yan, Qin Hao. Nabulag kami ng galit at kasakiman noon. Naniwala kami sa mga chismis at sabi-sabi. Kaya pinag-initan ka namin. Sana ay mapatawad mo kami. Huwag mo na sanang tularan ang kababawan namin. Patawad. Ako ang may kasalanan sa lahat. Hindi ko dapat kayo ginanso, at hindi dapat ako nagkalat ng mga maling balita. Nagkamali rin po ako. Sana hindi na lang din ako nakigulo sa kanila. Sa isang simpleng patawad lang ba, ay mabubura na ang lahat ng panggigipit at paninirang puri ninyo noon? Maibabalik ba niyan ang mga nalugi at nasira sa ating mga taniman? Alam po namin kahit anong sabihin namin, hindi sapat iyon para makabawi. Pero buong puso po kaming nakikiusap na manatili kayo. Sana po ay patuloy ninyo kaming pamunuan at tulungan. Mula ngayon, lahat ng utos ninyo ay susundin namin dito sa nayon. Hindi na kami magdadalawang salita o tututol pa. Tama, lahat ay susundin namin sa inyo. Kung ano ang sabihin niyong gawin, iyon ang gagawin namin. Hindi na kami makikialam o manggugulo pa. Hindi naman imposibleng manatili ako dito. Pero may mga kondisyon ako. Sabihin niyo po kung ano ang mga kondisyon niyo, kahit ano pa yan. Basta't kaya po namin gawin. Hindi kami mag-alinlangan. Simple lang naman ang mga kondisyon ko. Pero kung magagawa ninyo o hindi, ay ganap na nakadepende sa inyo. Kung gusto ninyong manatili ako, ay 3 patakaran lang akong ibibigay. Kapag nasunod ninyo ang mga ito, pamumunuan ko kayo at magtutulungan tayo. Pero kung hindi nyo kaya, aalis ako ngayon din. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Sige po, magsalita kayo. Huwag lang 3. Kahit 30 patakaran pa ay buong puso naming tatanggapin. Una, ang pagtatanim ng mga halamang gamot sa buong nayon ay kailangang nasa ilalim ng isang pamamahala, iisang pamantayan, at iisang pamamaraan ng pagbili. Kailangang sumunod ang lahat sa mga tamang paraan at teknikal na hakbang. Bawal ang gumawa ng sariling desisyon o magmarunong ng mag-isa, at lalong bawal ang magtipid o mandaya sa trabaho. Tama lang naman, dapat talaga tayong makinig sa eksperto. Lahat kami ay susunod sa inyo. Pangalawa,
Ang mga taong gumawa at nagpakalat ng mga walang katotohanang tsismis, at ang mga sadyang nanggipit at nangganso ng pera, ay dapat humingi ng patawad ng hayagan sa harap ng lahat, at ibalik ang bawat sentimo ng perang hindi naman talaga sa kanila, nang walang kulang. At bakit naman namin gagawin yan? Naibigay na ang pera, wala namang batas na nagsasabing pwede pa iyang bawiin. Nga, ikaw naman mismo ang sumang-ayong ibigay ang perang pambayad pinsala noon Tapos ngayon, bigla mo na lang babawiin. Bakit urong-sulong ka? Walang isang salita. Nakuha niyo lang ang maruming perang iyan sa panghuthot ng hinarangan niyo ang kanal. Alin man sa ibalik mo ang pera at humingi ng tawad. O kaya ay isa-isahin nating kwentahin ayon sa patakaran. Pumili ka. Sa ganitong sitwasyon, nag-aalala ka pa rin sa kakarampot na perang yan. Kung hindi dahil sa panggugulo mo, hindi sana ganito kalaki ang mawawala sa atin. Ibalik mo na ang pera agad. Kapag hindi mo ibinalik ang pera, ikaw mag-isa ang haharap sa lahat ng ito. Huwag mo kaming idamay na buong na yon. Tama nga naman. Haha. Kihwa. Ikaw ang nagsimula ng gulo, kaya dapat mong aminin ang pagkakamali mo. Huwag mo kaming ipahiya na buong na yon dahil sa iyo. CJ, ibabalik ko na ang pera at hihingi ako ng tawad. 30,000. Na-i-transfer ko na. Natanggap na namin. Sana ito na ang huling beses. Pangatlo, mula ngayon, ang lahat ng usapin sa nayon ay dadaan na sa patakaran. Sino mang mangahas na mambuyo, manggulo, o humila sa atin pababa, ay tatanggalin agad sa kooperatiba at hindi na kailanman makakatuwang pa. Gagawin natin ang sinabi mo. Tinatanggap naming lahat ang 3 patakarang iyan. Mula ngayon, sino mang manggulo, ang buong nayon ang unang hindi papayad. Iba talaga kapag profesional ang gumawa. Dahil dito, mukhang mas mabilis nang humuhupa ang tubig sa bukid. Nga, dati naman ay wala tayong alam sa mga ganitong paraan. Sayang naman ang napakagagandang pananim na ito kung masisira lang. Kailangan ba talaga nating magpakapagod para lang magtrabaho sa kanya? Masama pa rin talaga ang loob ko rito. Huwag kang magmadali, magkunwari muna tayo sa ngayon. Kapag hindi na siya naging alerto, marami pa tayong paraan para rumesba. Akala ba niya ganoon lang kadaling palagin ang negosyong ito? Hindi iyon magiging ganoon kadali. Napakabagal naman ng kilos nyo rito. Bago magdilim, kailangang mahukay at mabuksan nyo na ang bahaging ito ng kanal. Kung hindi, hindi makakadaloy palabas ang naipong tubig. At hindi na natin maisasalba ang mga pananim sa buong bukid. Opo, alam namin, alam namin. Bibilisan na po namin ngayon din. Sinisiguro naming hindi ito maaantala. Sino ba ang sinusubukan niyang pahangain sa pag-arte niyang iyan? Akala naman niya kung sino siyang bigatin. Maghuhukay pa ba tayo nito? Anong hukay-hukay ang sinasabi mo? Hintayin nating dumilim tapos magkunwari na lang tayong nagtatrabaho. Sabihin na lang natin na sobrang tigas ng lupa kaya hindi natin mahukay. Kung may punlaman, sisirain na lang natin. At isisi na lang natin sa kanya at sabihing palpak ang kakayahan niya. Bakit ang kaunti pa lang nang nahukay ninyo sa bahaging ito? Hindi nyo man lang natapos ang kahit isang ikatlong bahagi ng trabaho nyo ngayon. Binibining Sue, ang tigas po ng lupa rito, parang bato. Buong hapon na kaming naghukay pero hindi talaga matibag. Wala talaga kaming magawa. Ay, nga naman po, totoo yon. Hindi naman po sa nagtatamad-tamaran kami. Masyado lang talagang mahirap hukayin ang lupa. Ang lupa rito ay katulad lang din naman ng sa ibang lugar. Hindi naman ito mas matigas kumpara sa ibang bahagi. Buong hapon kayong dalawa rito, pero ito lang ang nahukay nyo. Mabagal ba talaga kayong kumilos? O hindi ba talaga kayo nagtrabaho? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong yan? Buong araw kaming nagpakapagod sa pagtatrabaho rito. Anong karapatan mong sabihin hindi kami nagtrabaho? Na, hindi mo kami pwedeng pagbintangan ng walang ebidensya. Pinagbibintangan ko kayo, ang mga taong talagang nagtrabaho buong hapon. Puno ng putik ang dulo ng pantalon at mga sapatos nila, at mamumula ang kanilang mga palad. Kikintab din ang talim ng kanilang asarol dahil sa paghukay. Pero sa inyong dalawa, manipis na alikabok lang ang nasa ibabaw ng mga sapatos ninyo. Napakalinis din ng inyong mga palad. Kahit ang talim ng inyong asarol ay halos walang bahid ng putik. At sasabihin nyo pang nagtrabaho kayo buong hapon. Aba, grabe naman, habang kami rito ay halos mamatay na sa pagod. Kayong dalawa naman ay nagtatamad-tamaran lang pala rito. Napakasobra naman ninyo, para naman ito sa buong nayon. At nakuha nyo pang magtamad-tamaran. Napakalaki ng pagkadismaya ko sa inyong dalawa. Kakasang-ayon nyo pa lang sa mga patakaran, nilabag nyo na agad. Talagang wala na kayong pag-asa. Bakit? Medyo nabagalan lang naman kami
Kailangan ba talagang palakihin ng ganyan ang usapan? Mahirap naman talaga kasing hukayin ang lupa rito. Hindi naman din kami nakatambay lang, Ayon sa pinagkasunduang panuntunan, ang sinumang sadyang nagpapabagal at sumisira sa takbo ng buong proyekto ay agad natatanggalin sa ating pakikipagtulungan. Simula sa araw na ito, hindi na kami magbibigay ng teknikal na gabay sa mga lupa nyo at hindi na rin kami ang bibili ng mga produkto ninyo. Ang lakas ng loob mo, sa anong karapatan mo kaming tatanggalin? Dahil ako ang namamahala sa proyektong ito, alinman sa dalawa, sumunod kayo sa patakaran at magtrabaho ng mabuti. O umalis na kayo ngayon din. Mamili kayo sa dalawa. Teka, magbabago na kami. Magtatrabaho kami ng walang tigil ngayon para maghukay. Tinitiyak naming matatapos namin ito ngayong gabi. Magandang araw po, nandyan ba si Kinhao? May mahalaga lang akong sasabihin sa kanya. Nasa loob siya, nag-aayos ng mga papel. Pasok ka. Bakit ka na parito? Nabalitaan kong may nangyaring masama sa nayon. At nalaman ko ring hindi naging madali ito para sa iyo. Naging mapusok ako noon. Umalis ako nang hindi man lang nag-iisip ng maayos. Buong panahon na wala ako, labis ko itong pinagsisihan. Tapos na ang nakaraan. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Sabihin mo sa akin, anong sadya mo rito ngayon? Pag-isipan ko ng mabuti, gusto ko pa ring makasama ka. Masyado akong naging makitid ang pananaw noon. Hindi ko agad naintindihan ang mga plano mo. Ngayon, handa na akong manatili at tulungan kang pamahalaan ang iyong negosyo. Pwede ba tayong magsimula muli? Maayos na ang takbo ng negosyo ni Kin ngayon. May sarili na kaming profesional na koponan at sistema. Kaya hindi na kailangang mag-alala pa ni Miss Zhu. Kausap ko si Kinhao. May karapatan bang sumabat ang isang tulad mong tagalabas? Hindi siya tagalabas. Kasosyo ko siya sa negosyo at siya ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko. May laya siyang magpasya para sa akin sa anumang bagay. Kung pumunta ka lang dito para sabihin yan, maaari ka nang umalis. Marami pa kaming trabaho, pasensya na at hindi ka na namin maihahatid. Sa tingin mo, babalik pa ba siya? Dumating man siya o hindi. Pareho lang, wala na siyang kinalaman dito. Sigurado akong hindi niyo pa to alam, no? Kahapon, may magandang babaeng pumunta sa bahay niya. Sabi-sabi, dating nobya raw iyon ni Kinhao. Dating nobya, pero bakit hindi natin siya nakita noon? Noong panahong butas pa ang bulsa ni Kinhao at walang-wala siya. Matagal na siyang iniwan ng babaeng iyon. Ngayong umunlad na ang mga negosyo niya. Kumapal naman ang mukha nitong bumalik para makipagbalikan. Hindi lang yan, nabalitaan ko nga na para lang makaangat sa buhay noon. Sinadya talaga niyang iwan ang kawawang babae. At ngayon naman, may kasama na naman siyang mas batang babae sa tabi niya. Napakakahina-hinala ng relasyon nilang dalawa. Liray, napakasama talaga ng ugali niya. Totoo yan. Kung sa sarili niyang nobya ay nagawa niyang maging ganyan kalupit at kalamig, gaano pa kaya kalaki ang magiging malasakit niya sa ating mga kanayon? Ngayon, sinasabi niyang tutulungan niya tayong kumita ng pera. Pero kapag lumaki na ang negosyo niya, siguradong aabusuhin at pagsasamantalahan lang tayo niyan. Talaga ba? Mukha naman siyang matino at disenteng tao, Iba talaga ang panlabas na anyo sa tunay na niloloob. Sino ba namang nakakaalam, di ba? Saka isa pa, araw-araw siyang may kasamang batang babae sa tabi niya. Medyo hindi nga magandang tingnan ang ganoon. Ay. Sobra naman sila. Paano nila nagagawang mag-imbento ng kwento at manira ng tao ng ganoon na lang? Huminahon ka. Kapag mas nagpaliwanag tayo, mas isipin nilang may tinatago tayo. Mag-abang tayo ng tamang pagkakataon para ipaliwanag at linawin ang lahat. Mga kasama, halikayo at tingnan ninyo to. Heto na, pinuntahan na siya mismo sa tapat ng bahay niya. Kinhao, magpaliwanag ka naman. At magsalita ka, Kinhao. Alam kong ako ang may kasalanan noon. Hindi ko sana kita iniwan noong mga panahong hirap na hirap ka. Pero nagsisisi na ako sa aking nagawa. Huwag ka namang maging napakatigas at napakalupit sa akin. Kahit isang pagkakataon lang. Hindi mo ba ako mapagbibigyan? Ako, nasabi ko lang naman yon dahil sa bugso ng galit. Dahil ba sa galit kaya pagkatalikod mo pa lang ay nakipag-ayos ka na agad ng kasunduang magpakasal sa iba? At nagpatulong ka pa sa iba na humanap ng lalaking mas mayaman at mas maganda ang katayuan. Noong mga panahong hirap na hirap si Kuya Kin, nasaan ka? Ngayong umunlad na ang ating negosyo. Saka ka babalik para ungkatin ang nakaraan. Hindi mo ba naiisip na huli na ang lahat? Huling beses ko na itong sasabihin. Matagal nang tapos ang sa ating dalawa. Kaya pakiusap, huwag mo nang guguluhin muli ang aking trabaho at buhay. Mukhang hindi na nga siya babalik. Alainan. Kanya-kanya tayong pili ng sarili nating landas. Kung magiging maganda man o hindi ang buhay natin, sarili na natin yung responsibilidad. Sandali lang, Aling Liu, huwag ka munang umalis. Ang mga chismis na ito,
Hindi ba't ikaw naman talaga ang nagpakalat ng lahat ng to? Wala ka bang balak magpaliwanag sa aming lahat? Anong tsismis? Nakikipagkwentuhan lang naman ako ng kaunti ah. Paano namang naging ako ang nagpakalat niyan? Huwag niyo naman akong pagbintangan ng ganyan ng walang ebidensya. Karaniwang tsikahan lang naman yon ng mga magkakapitbahay. Walang paninirang puri doon. Pinapalaki nyo naman masyado ang bagay na yan, at nagagawa mo pang itanggi na hindi galing sayo yon. Kahapon lang, ikaw ang narinig sa kanto na nagsasabing masamang tao si Kinhaw. Narinig naming lahat yon, tama. Idinagdag mo pa nga at pinalaki ang kwento para lang masiraan siya. Ngayong nahuli ka na, bigla kang natakot umaming ikaw ang may gawa. Tama na, Kihwa. Hanggang ngayon ba naman ay magpapalusot ka pa rin? Nakalimutan mo na ba ang mga patakarang pinagkasunduan natin noon? Ang manira sa likod ng iba, gumawa ng gulo, at mag-away-away tayo. Ganyan mo ba sinusunod ang ating patakaran? Nagsasalita lang naman ako ng walang mali siya. Saka wala naman akong idinulot na pinsala. Walang idinulot na pinsala. Dahil sa mga chismis mo, maraming taga-nayon ang nagduda kay Kuya Kin. Nawalan na tuloy sila ng ganang magtrabaho ng maayos. Kung maantala ang pag-aalaga at pagsagip sa mga pananim natin. Kaya mo bang panagutan ang magiging lugi ng buong nayon? Ayon sa ating patakaran, ang sinumang nanggugulo, naninira ng kapwa, at nagiging pabigat ay pansamantalang tatanggalin sa pakikipagtulungan. Mula sa araw na ito, ititigil muna namin ang pagbili ng mga halamang gamot na inaani ng pamilya mo, pati na rin ang pagtuturo ng mga paraan sa pagtatanim. Kung kailan ka nataos pusong hihingi ng tawad at magbabago, doon pa lang natin pag-uusapan kung ibabalik ka namin. Anong karapatan yung itigil yan? Ilang salita lang naman ang sinabi ko. Kailangan ba talagang ganito kabigat ang parusa? Ang buong nayon ang nagkasundo sa mga patakarang ito. Pantay-pantay ang lahat dito. Kung hindi mo matanggap, pwede ka nang umalis ngayon din. Ako na ang may kasalanan. Hindi na ako muling magpapakalat ng mga sabi-sabi. Ang galing, akala ko talaga wala nang maisasalba sa mga ito. Sino nang mag-aakalang sa loob lang ng ilang araw ay masisigla silang muli? Iba talaga ang galing ni Kinhaw. Kung nakinig lang sana tayo sa kanya noon pa, hindi sana tayo nagdusa ng ganito. Itong pinagbuting timpla ni Kinhaw, ihalo sa tubig ayon sa tamang sukat bago i-spray. Isang beses kada 3 araw, 2 sunod-sunod na beses, at mawawala na ang lason sa lupa para sumigla ito. Sundin nating mabuti ang mga tagubilin, huwag nating dagdagan ang sukat ng basta-basta. Gagawin ba talaga natin ito? Paano kung mahuli tayo? Hindi lang basta pagpapatigil sa kooperasyon ang magiging parusa sa atin. Hindi nila malalaman. Pare-pareho naman ang mga supot, wala na yon. Kapag hindi lumaking mabuti ang mga pananim niya, pwede nating isisi sa kakulangan niya ng husay. Tara na, magpanggap tayong walang nangyari. Tiyak na malalagot siya kapag nasira ang mga pananim pagkalipas ng 2 araw. Teka, iba ang pakiramdam nito. Medyo kulang din sa timbang. Kanilang umaga, noong ipinamamahagi ang pampasigla ng lupa. Wala pang 2 oras. Napalitan na ang mga gamot ng 3 pamilyang ito. Sinuri namin ang bawat isa. At sa huli, sa basket ng mga kagamitang pansaka ni Liu Kuihua, nakita namin ang itinagong tunay na gamot. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ito ang magliligtas sa mga pananim, paano mo nagawang palitan? Napakasama mo. Ayaw mo nang mapabuti, pati ang iba gusto mo pang idamay sa kapahamakan. Ikaw. Wala ka na talagang pag-asa. Noong una, pinarusahan ka na sa pamamagitan ng pagpapatigil ng kooperasyon natin. Pero hindi ka pa rin natuto, at gumawa ka pa ng ganitong masamang bagay na makakasakit sa iba ng walang pakinabang. Hindi ako, may nagtanim lang nito para isisi sa akin. Hindi ko iyon pinalitan, hindi ako. Wala rin akong alam doon. Kasama ko naman siya sa buong oras na yon. Wala naman akong nakitang pinalitan niya. Wala akong nakita. Nang ipamahagi ang mga gamot, kayong 2 lang ang umaligid dito sa lugar na ito, ang mga bakas ng paa sa pilapil, at ang mga marka sa balutan, tugmang-tugma lahat. Hanggang kailan mo pa balak magkaila? Huwag na tayong mag-aksaya ng laway sa kanya. Sundin natin ang patakaran. Patalsikin na natin siya agad. Huwag na siyang payagang sumali kailanman. Tama, patalsikin siya. Wala nang pakikipagtulungan kailanman. Hindi na kailan. Ayon sa kasunduan natin dati, sa mga paulit-ulit na sumusuway at ayaw magbago, sinasadyang sumisira sa produksyon, ay permanenteng tatanggalin sa ating grupo. Simula sa araw na ito, ang lahat ng lupain ng pamilya mo ay hindi na pananagutan ng kooperatiba at hindi na kami bibili ng anumang produkto mo kailanman. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Nagkamali ako. Nagsisisi na talaga ako. Bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan ka na namin ng pagkakataon. Pero ikaw mismo ang hindi nagpahalaga rito. Ikaw ang pumili ng landas na yan. Kaya harapin mo ang kahihinatnan nito.
Mga kanayon, matapos ang nangyaring ito, tiyak kong nalinawan na rin ang lahat. Kung kanya-kanya tayo sa pagtatanim, hindi natin kakayanin kapag may dumating na kalamidad. At lalo nang hindi natin kakayanin ang gulo na gawa ng tao. Kung gusto nating umunlad sa hinaharap, kailangan nating magkaisa. Pwede tayong magtayo ng opisyal na kooperatiba para sa mga halamang gamot. May kasanayan at may merkado si Kinhaw. At may lakas naman tayo at lupa para magtulungan. 10 beses na mas maganda to kaysa mag-isa. Sang-ayon ako, sana matagal na nating ginawa yan. Sang-ayon din ako, sasama kami kay Kinhaw. Kampante ang loob ko sa kanya. Sang-ayon ako. Isasali ko ang buong 5 munang lupa ng pamilya ko sa kooperatiba. Mula ngayon, susunod kami sa lahat ng ipag-uutos ni Kinhaw. Walang magdadalawang isip sa amin. Sa pamilya ko naman, 3 mu, at may 2 pang mu sa pamilya ng pinsan ko. Ako na ang magpapatala para sa kanya. Masyado kaming nalugi noon sa kanya-kanyang pagtatanim. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan talaga nating magkaisa. Kinhaw, tapat ang tanong lang. Ang lupa kasi namin ay nasa may dalisdis ng burol. Mahirap doon ang patubig, mas matrabaho at mahirap alagaan kumpara sa lupa ng iba. Hindi ba kami malulugi sa hatsyan ng kita kapag dumating ang oras? Gagawa ang kooperatiba ng maayos na plano para sa patubig sa mga dalisdis. At unahin nating ayusin ang mga lupang mas magastos at mahirap alagaan. Sa pagtutuo sa katapusan ng taon, ibabatay natin ito sa aktwal na nagastos at pinaghirapan. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka malulugi. Paano naman kung may magtamad-tamaran at hindi mag-asikaso ng maayos? Nakasulat na yan sa ating mga patakaran. Kapag 2 beses sunod-sunod na hindi pumasa sa inspeksyon, bibigyan ng babala para mag-ayos. At kapag umabot sa 3 beses na hindi pumasa, babawasan ng kalahati ang matatanggap nilang kita sa taong iyon. Magbantayan tayong lahat. Walang sinumang pwedeng sumabit lang para makinabang. Sige, napagkasunduan na. Kinhaw, nagkamali si Tia. Isali mo na rin ang 4 na munang lupa ng pamilya ko sa kooperatiba. Pakiusap. Pangako, magsisipag na talaga kami mula ngayon. May mukha ka pang iharap dito pagkatapos ng lahat. Paulit-ulit mo kaming sinabotahe noon. Nakalimutan mo na ba agad na permanenteng bawal ka ng sumali? Tama, binigyan ka na ng pagkakataon noon pero hindi mo pinahalagahan. Ngayong nakikita mong maayos na ang takbo ng kooperatiba, gusto mo na namang sumingit para makakuha ng pakinabang. Walang ganyang kadaling bagay sa mundo. Humingi na nga ako ng tawad, hindi pa ba sapat yun? Magkakapit bahay naman tayo, kailangan ba talagang maging ganyan kalupit? Gusto ko lang naman magtanim ng maayos, mali ba iyon? Ang mga patakaran ay binuo at napagkasunduan na sa harap ng lahat noon. At dahil permanenteng bawal ka ng sumali, wala nang dahilan para tanggapin ka pa ulit. Kung ang bawat pagkakamali ay madadaan lang sa sorry at parang walang nangyari, para saan pa ang mga patakaran natin? Sinabi ko na sa'yo, binigyan ka na ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang nagtapon nito. Ang pagpapatala na ito ay para lamang sa mga taong marunong sumunod sa patakaran. Huwag ka nang makisawsaw dito. Talagang sinasadya ninyo akong itsapuera. Anong kooperatiba? Sa tingin ko nga, ginagatasan ka lang nila sa pera. Gusto lang solohin ng yuantang ang lahat ng pakinabang. Sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo ako hinayaang sumali, huwag nyo ring asahang magiging madali ang lahat para sa inyo. Talagang hindi ka makatwiran. Gumawa ka na nga ng mali, hindi ka pa nagsisisi. At nagagawa mo pa talagang magwala rito. Umalis ka na nga, alis, alis, alis. Xiao Hao, tingnan mo kung sino ang dumating. Mula sa isang kumpanya ng gamot sa labas ng bayan. Sinadya ni Manager Zhang na pumunta rito para makipagtulungan sa iyo. Manager Zhang, matagal na tayong hindi nagkita. Sige, maupo ka. Qin, hindi ko na paliligoy-ligoy pa. Noong nakaraan, nagkatulungan na tayo sa isang batch ng mga produkto. Napakaganda ng kalidad nito. Sobra pong nasiyahan ang aming head office. Kaya pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ang pangmatagalang pakikipagtulungan natin. Pangmatagalang pakikipagtulungan, paano po ba ang magiging sistema nito? Gusto naming pumirma ng 3 taong kasunduan para sa garantisadong pagbili. Lahat ng halamang gamot na papasa sa pamantayan ay bibilhin namin sa garantisadong presyo. Kapag tumaas naman ang presyo sa merkado, sasabay din ang presyo natin. Bukod pa rito, may plano kaming magtayo ng processing site rito sa inyong lugar. Para dito na mismo patutuyuin at hihiwain ang mga halamang gamot para makatipid sa gasto sa transportasyon. Totoo ba? Napakagandang balita niyan. Ngayong may sigurado na tayong merkado, mas magiging kampante na ang lahat. Ang pagbili sa garantisadong presyo at ang pagpapatayo ng processing site ay talagang magagandang bagay. Ngunit kailangang maging napakahigpit ng ating mga pamantayan. Kung hindi papasa ang kalidad, hindi rin namin ito ilalabas. Ha 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 ha. Huwag kang mag-alala sa bagay na yan.
May tiwala kami sa iyong kakayahan at katapatan. Kung hindi, hindi na kami mag-aabala pang pumunta rito. Napakainam, ngayong may garantiya na tayo mula sa kumpanya ng gamot. Masasabi nating sigurado at matatag na talaga ang kooperatiba natin. Ang susunong nating gagawin ay madaliing ipatupad ang mga pamantayan sa pagtatanim. At dapat ding maging napakahigpit ng proseso sa pag-aani at pag-inspeksyon sa mga produkto. Dapat walang maging anumang pagkakamali, lalo na sa pag-inspeksyon ng mga produkto. Kailangang malinaw kung sino ang may pananagutan. Kailangang i-record ang pinagmulan ng bawat batch ng mga produkto para maiwasang mahaluan ng mga mababang uri ng produkto. Sandali lang po, pakiusap. Magkakapit-bahay naman tayo, kaya kailangan mo talagang tulungan ang tiya mo. Tingnan mo naman, maganda rin ang tubo ng mga halamang gamot ko sa aking sakahan. Hindi naman pwedeng mabulok na lang ang mga ito sa mga kamay ko. Tiya, hindi naman sa ayaw ko kayong tulungan. Mahigpit kasing mag-inspeksyon si Kinhaw. Lahat ng mga produkto na ipinapasok sa kooperatiba ay kailangang irehistro kung saang lupa galing. Hindi natin basta-basta maipupuslit yan. Sa oras ng anihan, ihalo mo ang mga produkto mo sa mga produkto ko at sabay nating ibenta. Maging alerto ka na lang habang nag-iinspeksyon para makalusot. Kapag nagtagumpay tayo, hahatian kita ng 20% sa kikitain natin. Ano sa tingin mo? Paano kung mahuli tayo, mapaparusahan din ako? Sa dami ba naman ng mga produktong yan? Mag-ingat ka na lang, magiging maayos din ang lahat. Sige, ganoon na nga ang gagawin natin ha. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Binibining Su, tignan ninyo, ang mga produktong ito ay inani ng ayon sa inyong mga pamantayan. Garantisadong napakaganda ng kalidad nito. Mukhang maganda nga, rehistrado na. Susunod na po. Ako na po. Ito naman ang mga produkto ko. Pakitingnan mo, ang nakarehistro sa inyo ay 3 ektarya ng lupa. Pero ang dami ng karga ng kariton mong ito ay malayong malayo sa karaniwang ani ng 3 ektarya, hindi ba? Maganda lang po talaga ang tubo ng mga halaman ngayong taon, kaya natural lang na mas marami ang ani. Nalagaan ko po kasi silang mabuti. Pero ang paraan ng pagtatanim ng mga halamang gamot sa 2 sako na ito ay hindi tama. Ang laki ng mga dahon at ang kapal ng mga ugat ay iba sa mga halaman na sama-sama nating inalagaan. Hindi ito galing sa sarili mong sakahan, tama ba? Paano pong mangyayari yon? Lahat po yan ay galing sa sakahan ko. Baka po nagkakamali lang kayo. May nakasulat na pangalang Liu sa ilalim ng sakong ito. Kaparehong kapareho ito ng sulat ni Liu Kui. Huwa sa mga naunang produkto na ibinenta ng pamilya niya. Magsisinungaling ka pa ba? Si Liu Qihua po ang nakiusap sa akin na ihalo yan. Sinabi niya pong hahasyan niya ako sa kikitain. Nagpadala lang po ako sa tukso. Tiyak na sa kanya po ang mga yan. Bukod sa kanya, sino pa ba ang hindi sumasali sa kooperatiba? Ha ha ha. Kaya Liu, ngayong nandito ka na, huwag ka munang magmadaling umalis. O, ano naman kung ako nga, gusto ko lang namang magbenta ng mga paninda ko, may masama ba roon? Sinusolo na nga ng kooperatiba ninyo ang pamimili. Hindi ninyo na ba hahayaang mabuhay kaming mga maliliit na tao? Hindi kailanman sinolo ng kooperatiba ang pamilihan. Malaya kang maghanap ng sarili mong mamimili. Pero ang gusto mo, ipasa ang mga sirang paninda bilang dekalidad. Gusto mong mangganso at maglinlang. At sirain ang magandang pangalan ng ating kooperatiba. Yan ang hinding-hindi namin papayagan. Yudasyu. Alam mo naman ang patakaran, pero lumabag ka pa rin para tulungan ang iba na ihalo ang mga paninda nila. Para lang makapagpalusot ng mga sirang produkto. Ngayon, sabihin mo, anong parusa ang nararapat sa'yo? Nagkamali po ako. Patawad po, talagang nagkamali ako. Naakit lang ako sa kaunting kita at nawala sa sarili. Nagmamakaawa po ako. Bigyan ninyo pa po ako. Nang kahit isa pang pagkakataon. Hinding-hindi ko na po ulitin kailanman. Hindi natin siya dapat kaawaan ng ganoon kadali kapag pinalampas natin to ngayon. Baka pamarisan na siya ng lahat at maghalo na rin ng mga sirang paninda. Hindi ba't masisira lang ang pangalan ng kooperatiba natin? Tama, kapag may patakaran, dapat itong sundin. Kung hindi, wala nang susunod sa batas, sige. Ayon sa mga patakaran ng kooperatiba, ang patagong paghahalo ng mga panindang galing sa labas at pagsira sa kalidad ng ating mga produkto ay may karampatang parusa na agarang pagpapatalsik. Subalit, dahil ito ang unang pagkakataon na nagkasala ka at kusa ka namang umamin sa iyong pagkakamali, bawasan natin ang iyong parusa. Ibabawas ang 30% sa iyong taunang dibidendo at isa sa ilalim ka sa pagsubok sa loob ng 6 na buwan. Kapag lumabag ka muli sa kahit anong patakaran sa loob ng 6 na buwang iyon, tatanggalin ka agad sa kooperatiba at hindi ka na makakabalik kailanman. Maraming salamat. Maraming salamat, Kinhaw. Salamat sa inyong lahat. Mula ngayon, magpapakabait na ako at magiging tapat. Hinding-hindi ko na talaga ito ulitin.
Bakit ninyo ako pinapakialaman? Hindi naman ako miyembro ng kooperatiba ninyo. Wala kayong karapatang utusan o diktahan ako. Karapatan ko lang na ibenta ang sarili kong mga produkto. Walang masama kung ibebenta mo ang sarili mong paninda. Pero ang subukan mong ihalo ang mga ito para mandaya at makalusot, ibang usapan na yan. Ang pagsira sa kalidad ng mga produkto ng kooperatiba ay talagang hindi maaari. Kung talagang susundin natin ang patakaran, kayang-kaya naming tanggihan ang lahat ng mga produkto mo at hayaan kang maghanap ng sarili mong mapagbebentahan. Hindi naman kita gustong pahirapan. Pwede pa ring tanggapin ng kooperatiba ang mga produkto mo, pero dadaan ito sa hiwalay na pagsusuri ng kalidad base sa pamantayan ng mga hindi kasapi, at hiwalay na tatakdaan ang presyo nito. Kung papasa ito sa kalidad, tatanggapin namin. Pero ang presyo nito ay mas mababa ng 10% kumpara sa presyo para sa mga kasapi. At saka, hindi ka naman sumali sa aming pinag-isang pamamahala. Hindi ka nakibahagi sa mga gastusin, kaya hindi ka rin karapat-dapat sa garantisadong kita at dibidendo ng kooperatiba. Bakit naman mas mababa ng 10%? Pare-pareho lang naman ang mga halamang gamot na ito. Bakit mas mura ang sa akin? Ang mga magsasakang kasapi ay sabay-sabay na naglalagay ng pataba, sabay-sabay na gumagamit ng gamot para sa pananim, at pare-pareho ang teknolohiyang ginagamit. Kaya naman ang kalidad ng mga ito ay sigurado at kontrolado. Ang kumpanya ng gamot ay nagbabayad para sa presyo ng unang klase ng kalidad. Pero ang mga produkto mo, halo-halo ang kalidad at hindi pantay. Kaya ibibilang lang ito sa ikalawang klase. Kung sa tingin mo ay hindi ito makatarungan, malaya kang maghanap ng sarili mong mapagbebentahan. Hinding-hindi ka namin haharangan. Sige, kung mababa, di mababa. Mas mabuti na ito kaysa sa kasamaan ng budhi ng iba riyan. Hahaha, mga kanayon. Ang unang pangkat ng mga halamang gamot ng ating kooperatiba ay maayos nating naihatid. Pumasok na ang buong kabayaran sa ating account. Kaya ngayon ang araw ng ating kauna-unahang paghahati ng dibidendo, napakahusay. Hindi ko talaga akalain na sa isang panahon lang ng pag-aani, ay halos doble na ang kinita natin kumpara sa karaniwang pananim noong mga nakaraang taon. Totoo nga naman, noon, kahit magpakamatay ka sa trabaho buong taon, hindi ka makakakuha ng ganito kalaking pera. Tama talaga ang desisyon nating sumunod at magtiwala kay Kinhao. Simula pa lang ito, ang pasilidad para sa unang yugto ng pagpoproseso ng kumpanya ng gamot ay nagsimula na ang pagpapatayo, at sa susunod na buwan ay magagawa na nating magsimula ng produksyon. Sa hinaharap, doon na mismo ipoproseso ang mga halamang gamot at diretsyo na nating ipapadala sa mga mamimili. Kaya mas mapapalaki pa natin ang ating kikitain. Kaya magsumikap pa tayo, mga kasama. Tiyak na mas malaki pa ang makukuha nating dibidendo sa katapusan ng taon kumpara ngayon. Napakagaling. Ano ba nang ipinagmamalaki nila? Hindi ba't binabarat lang naman nila kaming mga maliliit na magsasaka para lang magkamal ng pera sa sarili nilang bulsa? Mukhang hindi ka yata kontento sa presyo ng kooperatiba. Galing ako sa ibang lugar para bumili ng mga halamang gamot. Mas mataas akong magpresyo kaysa sa kooperatiba. Kung may paninda ka, bibilhin ko lahat yan. Talaga, mas mataas pa sa kooperatiba. Siyempre naman, at hindi lang sa'yo ang kukunin ko. Kung matutulungan mo akong kumuha ng paninda mula sa ibang mga pamilya rito sa baryo, bibigyan pa kita ng komisyon. Kapag malaki ang bulto, pwede pa nating pag-usapan ang presyo. Sa totoo lang, may kakilala akong malaking negosyante mula sa ibang bayan. Mas mataas ng 20% ang bili niya sa mga halamang gamot kumpara sa kooperatiba. Kaliwaan ng bayad, abutan agad ng pera sa mismong harap mo. Mas masarap sa pakiramdam yon kaysa maghintay pa sa dibidendo. Totoo ba yan o baka naman biro lang? Sigurado ba yan kahit papaano naman kasi may kontrata sa kooperatiba? At may kasiguruhan. Ano naman ang hindi sigurado roon? Abutan naman ng pera habang ibinibigay ang produkto. Paano ka naman maiisahan yan? Isipin mo, dagdag na 20% rin yun. Pagkatapos ng isang anihan, napakalaking pera rin ang dagdag na kikitain mo. At saka, sabi ng kooperatiba, sa katapusan pa ng taon ang bigayan ng dibidendo. Sino ba nang nakakaalam kung babawasan pa nila yon sa huli? Isipin mo nga, nagtatayo sila ng mga planta at nagpoproseso pa ng mga produkto. Alin ba roon ang hindi magastos? Hindi ba't ibinabawas din lang naman nila yon sa bayad sa mga paninda natin? Sa labas, mukha ang malaki ang makukuha mong dibidendo. Pero patago, hindi natin alam kung gaano kalaking maruming pera na ang kinakamal nila. Sumama ka sa akin, at makuha mo agad ang pinakamataas na presyo. Siguradong may kita ka, walang kalugi-lugi. Sa bagay, may punto ka naman. Pero paano kung malaman ng kooperatiba? Baka matanggal o mapatalsik tayo roon. Kung walang magsusumbong sa ating dalawa, sino nang makakaalam? Pagdating ng oras, sabihin mo na lang na mahina ang naging ani mo. At palihim mong ibenta sa akin ang mga paninda mo. Nang walang kamalay-malay ang sinuman. Kapag nalaman nila, sabihin mo na lang na pinilit kita.
kita. Kaya kitang idamay dito. Huwag kang mag-alala, kapag nagkaproblema, ako ang sasagot. Gusto niyang sirain ang mismong pundasyon natin. Kung gagayahin siya ng lahat at magbebenta ng palihim, hindi natin mapapanatili ang pare-parehong kalidad at magkakaproblema rin ang kontratang gagawin natin. Huwag kang mag-alala, kaya lang naman mataas ang alok niyang presyo dahil ibinaba niya ang pamantayan sa kalidad. Para kumita lang sa patong ng presyo, kung totoong tatanggapin natin ang presyo niya, sa huli, tayo pa rin ang malulugi. Mabuti pang magpatawag tayo ng pangkalahatang pulong ng mga kasapi bukas para isa-isahin at ipaliwanag ang buong kwenta sa lahat. Sige, aayusin ko na ito ngayong gabi. Sinasabi nilang malaki ang hati sa kita. Pero sino ba ang nakakaalam kung totoo ang mga nakasulat sa libro? Tutal, kayo-kayo lang naman ang nagkukwenta niyan. At hindi naman namin maintindihan. O, nakikita nyo, tama ang sinabi ko, di ba? Tama nga naman, paano kung may daya ang mga numero? Hindi rin naman natin mapapansin yon. Talaga namang mas mataas ang alok na presyo ng negosyante mula sa ibang bayan. Mas panatag pa rin ang loob kapag hawak na ang cash. Kung hindi nyo maintindihan, walang problema. Iisa-isahin kong ikukwenta ito sa inyong lahat. Ito ang halaga ng mga binhi at presyo ng abono at pampataba ng lupa. Ito naman ang para sa mga manggagawa, kuryente at tubig, ang gasto sa silid patuyuan, at ito naman ang presyo ng pagbili sa mga halamang gamot. Bawat gastos ay may resibo, at maaari nyo itong tingnan anumang oras. Lahat ng inilabas na pera ay may patunay, at tugmang-tugma ang bawat resibo sa kwenta. Bukas kami sa kahit sinong gustong sumuri sa ating mga talaan. Anumang oras ay maaari nyong gawin ito. Bukas at tapat ang lahat ng gastusin ng kooperatiba. Bawat sentimo ay napupunta sa ating mga bukirin at sa pagpapalago ng ating negosyo. Si King J at ako ay tumatanggap lamang ng nakatakdang sahod para sa pamamahala. At wala kaming kinukuha kahit isang sentimo sa inyong mga hati sa kita. Ngayon, pag-usapan naman natin ang inyong inaalalang palihim na pagbebenta sa mas mataas na presyo ng ilang individual na magsasaka. Mukha mang mas malaki ng 20% ang kikitain nyo sa bawat kilo. Ngunit walang kasiguruhan o garantiya ang kabilang panig. Kapag bumaba ang presyo sa merkado, babaratin ka pa nila. Napakapihikan pa sa kalidad kung ano-anong pinupuna. At kapag bayaran na, baka patagalin pa o hindi ka pabayaran. Sa kooperatiba natin, may kontrata tayo para sa garantisadong presyo sa loob ng 3 taon. Kapag tumaas ang presyo sa merkado, sasabay din ang sa atin. At kapag bumaba naman, garantisado pa rin ang kita natin anuman ang mangyari. May mga lugar pa para sa pagpuproseso. Kapag naitayo na ang pabrika, doon na mismo ipoproseso para mas tumaas ang halaga nito. Siguradong mas lalong lalaki ang kikitain natin. Makukuha ba natin ang mga benepisyong ito mula sa ibang pamilya o angkan? Muntik na akong mauto ah. Kung isipin natin ng mabuti, mas sulit pa rin talaga kapag sa kooperatiba. Sa katagalan, mas sigurado at matatag ang takbo rito. Totoo yan, sinabi mo pa. Paano naman maikukumpara ang mabilisang kita sa pangmatagalang pangkabuhayan? Muntik na talaga akong mauto. Kay sarap pakinggan ng mga salita nila, parang walang mali. Sino ba namang nakakaalam kung bigla na lang silang umatras sa huli? Nakasulat ng malinaw sa kontrata ang lahat, may selyo at may pirma pa. Mas maaasahan naman to kaysa sa mga laway lang ang puhunan na pangakong mataas na presyo. Kung sa tingin mo mas maganda ang alok sa labas. Sige lang, walang pumipigil sa'yo. Boss, tingnan nyo naman ang gaganda ng mga paninda namin. Walang magiging problema sa presyong pinagkasunduan natin noon, di ba? Hindi pwede. Hindi pumasa sa pamantayan ang kalidad nito. Masyadong manipis ang mga dahon nito, at masyado ring payat ang mga ugat nito. Hindi ito aabot sa pamantayan namin. Paanong nangyari yon? Inalagaan namin ito ng mabuti at buong puso. Mas maganda pa nga ito kumpara sa ibinebenta ng kooperatiba. Hindi naman ganyan ang mga sinasabi mo sa amin noon ah. Iba ang noon sa ngayon. Nagbago na ang takbo ng merkado ngayon. Bumaba na talaga ang presyo ng bilihin. Sa kalidad mong yan, ibabawas ko pa ng 10% kumpara sa alok ng kooperatiba. Kung ayaw mong ibenta sa akin, di huwag. Walang pilitan, mas mababa ng 10%. Noong una, malinaw mong sinabi na mas mataas ng 20% ah. Hindi ba't panloloko yung ginagawa mo? Bakit? Ano naman ang niloko ko sa'yo? Sadyang may taas at baba talaga ang presyo sa merkado. Kung sa tingin nyo ay nalulugi kayo, di iwi nyo na lang ulit yan. Basta ako, hindi ko yan bibilhin. Kung alam ko lang, sana hindi ko na lang hinangad ang maliit na pakinabang na yan. Kung susumahin, mas maliit pa ito kaysa sa dividendo sa kooperatiba. Tapos palagi pa tayong namumuhay sa takot. Boss, ang pinagkasunduan natin dati, bakit bigla mong binabago ngayon? Wala ka naman palang isang salita. Ang pagtupad sa usapan, depende rin sa kalidad ng paninda. Sa ganitong kalidad, mataas na nga ang presyong ibinibigay ko sa'yo. Kung makakakuha ka pa ng mas magandang klase ng paninda, tataasan ko pa ang alok ko sa'yo. Kasalanan to lahat ni Liu Quihua. Ang tamis-tamis magsalita. Pero sa huli, hindi naman pala ganoon ang nangyari. Paano ko naman malalaman na magbabago ang isip niya? Mabuti lang naman ang intensyon ko.
Tiya, seryoso ka ba talagang gagawin natin to? Pag nanakaw to sa mga gamit ng kooperatiba, lagot tayo kapag nahuli tayo. Itisre, anong pagnanakaw ang pinagsasabi mo? Hihiram lang naman tayo ng kaunting paninda. Pagkatapos nating maibenta, ibabalik din natin agad. Walang makakaalam nito, ano bang kinatatakot mo? Tutal, hindi rin naman nila pinapagaan ang buhay ko. Bakit ko pa sila rerespetuhin sa lagay na to? Sino yan? Anong ginagawa niyo rito? Aba, hating gabi na pero pumupuslit pa kayo rito sa bodega. Anong balak ninyong gawin? Ha ha ha, Manong. Nagkakamali po kayo ng akala. Napadaan lang kami para tingnan kung nakakandado ng maayos ang bodega, di ba? Opo, napadaan lang talaga kami. Napadaan lang. Hahaha, napadaan lang. Hating gabi na tapos napadpad kayo rito sa likod ng pader ng bodega. Napadaan lang talaga kayo. Halika, sumama kayo sa akin kay Xinhao. At doon nyo ipaliwanag ng harapan ang lahat. Pumunta kayo rito sa bodega sa gitna ng gabi dahil ba gusto ninyong kumuha ng paninda? O gusto nyo lang manggulo? Tumingin-tingin lang naman ako. Wala naman akong kinuha kahit ano. Hindi mo pwedeng pagbintangan ang isang mabuting tao. May mga tala nang nagbabantay sa paligid ng bodega. Ang dinaanan nyo mula sa pagpasok sa baryo hanggang sa pag-akyat sa pader. Ay nakita lahat ng mga nakaduty na bantay. Ngayong huli na kayo, wala nang silbi ang magpalusot pa. Napakaseryoso ng krimen na pagpasok ng pilit sa bodega ng kooperatiba sa gabi. At alam nyo na kung gaano kabigat yan. Ang pagpaparusa sa harap ng madla ngayon ay para magsilbing babala sa lahat. Itinakda na ang mga patakaran, kaya walang sinumang may karapatang yumurak sa mga ito. Anong panghihimasok sa gabi ang pinagsasabi ninyo? Hindi lang ako makatulog kagabi kaya lumabas ako para maglakad-lakad. Napadpad lang ako malapit sa bodega para magtingin-tingin. Bakit panghihimasok agad ang tawag niyo roon? Huwag mo akong basta-basta pagbintangan na. Dumaan lang talaga kami roon. Wala kaming ginagawang masama. Dumaan, sa kalagitnaan ng gabi, umikot pa kayo sa likod ng bodega. Dumaan lang kayo niyan. Sino namang maniniwala sa inyo? Huling-huli kayo ni Kindabo sa akto, at nagagawa nyo pang magpalusot. Noon pa man, kayo na ang naghahalo ng peking produkto, nagpapakalat ng chismis, at naninira sa atin. Alin ba sa mga kalokohang iyan ang hindi nyo kagagawan? Ngayon, magmamatigas pa rin ba kayo? Huling-huli na nga kayo ng mga testigo, nakuha nyo pang gumawa ng gulo. Ang bodega ng kooperatiba ang kabuhayan ng buong nayon. Ano ba talagang masamang balak nyo noong pumuslit kayo roon sa kalagitnaan ng gabi? Alam naman nating lahat ang sagot dyan. Nakatala ang lahat sa listahan ng mga nagbabantay noong gabing iyon. May nakakita sa bawat kilos ninyong dalawa sa buong magdamag. Malinaw at matibay ang mga ebidensya, kaya hindi nyo na ito maitataila pa. Ihahayag ko na ngayon ang kaparusahan. Si Lee Dazhu, dahil sa paulit-ulit na pagsuway at kawalan ng pagbabago, ay opisyal nang tinatanggal sa kooperatiba simula ngayong araw. At hinding-hindi na kailanman tatanggapin pang muli. Tapos na. Tapos na talaga. Ang 3 munang lupa ko. Nawala ng lahat. Nabulag lang talaga ako ng kasakiman ko. Dahil sa paulit-ulit mong pananabotahe sa produksyon ng kooperatiba, pagpapakalat ng mga malisyosong chismis, at panghihimasok sa bodega sa kalagitnaan ng gabi. Simula sa araw na ito, permanenteng nang ititigil ng kooperatiba ang anumang pakikipagtransaksyon sa iyo, at ipinagbabawal na rin ang paglahok mo sa anumang usaping may kinalaman sa atin. Sa anong karapatan? Paghihiganti lang ang ginagawa mo sa akin. Magkakabarangay naman tayong lahat dito ah. Bakit mo ako tatanggalan ng ikabubuhay? Ikaw mismo ang sumira sa sarili mong daan. Simula pa noong mangganso ka ng pera sa sugalan, bawat pagkakataong ibinigay sa iyo ay sinayang mo lang. Sa harap ng batas, pantay-pantay ang lahat. Nararapat lang sa kanya, tama lang ang parusa. Sige, may lakas ng loob kayo ah. Tingnan na lang natin, hinding-hindi ako maniniwala na magiging maayos ang pangangahoy ng kooperatiba ninyong iyan. Wow, hindi ko akalaing makakapagtayo pa ng pabrika sa baryo natin. Sa wakas, makakapagtrabaho at makakakita na tayo ng pera malapit lang sa bahay natin. Totoo yan, bukod sa may kita na sa pagsasaka, makakapagtrabaho pa sa pabrika. Doble ang kita natin, lalong nagkakapag-asa ang ating buhay. Naghahanap ang pabrika ng mga lokal na manggagawa, kalkulado ang sahod kada kalahating araw, at buwanang ibibigay ng walang atraso. Sa mga gustong mag-apply, magpalista kay Suwan. Gusto ko ring mag-apply. Mabilis akong kumilos at masipag magtrabaho. Pasensya na, pero sa pagtanggap ng trabahador, may batayan kami sa ugali at hindi ka pasok sa mga katangian kaya hindi ka namin matatanggap. Pare-pareho naman tayong taga-nayon dito. Bakit sila pwede tapos ako hindi?
Diskriminasyon yan. Sinasadya mo lang akong pag-initan. Ang kapal naman ng mukha mong magpalista pa. Nakalimutan mo na ba kung gaano karaming paninira ang ginawa mo sa kooperatiba noon? Hindi mo ba alam yan sa sarili mo? Kahit papatuloyin ka namin dito. Sino ang nakakaalam kung kailan ka ulit maninira? Sino ang maglalakas loob na kumuha sa'yo? Bakit naman hindi? Wala naman akong nilabag na batas Gumaganti lang sila dahil sa personal na galit. Gusto nila akong sagarin at gipitin. Tingnan ninyong mabuti, mga kababayan. Ang kooperatibang ito ay sila-sila lang ang nasusunod. Kung sino ang gusto nilang alisin, inaalis nila. Ang kailangan sa pabrika ay mga taong tapat magtrabaho at kaisa sa layunin. Kung paulit-ulit mo lang kaming sinasabotahe, sino ang magtitiwala sa'yo? Kung hindi ka masaya, humanap ka ng sarili mong paraan. Kung ayaw nyo, di huwag. Sino ba ang may paki? Titingnan ko nga kung anong mapapala ninyo riyan. Baka sa huli ay walang bumili ng mga paninda nyo at malugi kayo ng lubos. Sa tingin mo, maaasahan ba talaga ang pabrikang yan? Bakit parang narinig kong mga lumalang daw ang mga makinarya doon, at ang mga gamot na ginagawa nila walang gustong bumili? Narinig ko rin yon. Kung hindi talaga ito magtagumpay, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng pagsisikap na ibinuhos natin? Mga kasama, ako si Manager Zhang, ang namamahala sa proyekto ng kumpanya ng gamot. Pumunta ako rito ngayon para lamang mapanatag ang inyong mga kalooban. Ang planta ay gumagamit ng pinakamodernong kagamitan sa industriya, na may kontroladong temperatura, ligtas sa mikrobyo, at may sariling supply ng kuryente. Sigurado ang ating bentahan. Narito rin ang dalawang kasamahan natin na palihim na nagbenta ng mga halamang gamot noon. Gusto ko silang anyayahang magsalita ng kaunti sa inyo. Kung gusto nilang magsalita, ayos lang. Kung ayaw naman nila, walang problema. Noong una, dahil naghangad kami ng maliit na kita, palihim naming ibinenta ang mga produkto sa ibang lugar. Ang nangyari, binawasan nila ang deposito at binabaan pa ang presyo. Kaya mas maliit ng mahigit 30% ang kinita namin kumpara sa kooperatiba. Hawak pa rin namin ang mga resibo. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong tingnan. Alam kong nag-aalala kayo sa inyong mga dibidendo. Naiintindihan ko yon. Mula nang maitatag ang kooperatiba hanggang ngayon, bawat talaan ng pera, bawat pamamahagi ng dibidendo, naantala ba kahit kailan? Binawasan ba kahit kailan? Palagi itong ibinibigay sa tamang oras. Kapag nagsimula na ang produksyon sa planta, doon na mismo ipoproseso ang mga halamang gamot. Kaya makakatipid tayo sa gasto sa transportasyon at sa mga ahente. Ang kita sa bawat kilo ay tataas ng hindi bababa sa 30%. Kaya ang dibidendo sa katapusan ng taon ay mas lalaki pa at hindi bababa. Mabuti naman at gumaling na ang sipon mo, nakahinga rin ako ng maluwag. Sandali, sino ka? Ang lakas ng loob mong sirain ang mga makinarya. Mukhang naghahanap ka ng sakit ng katawan Bitawan mo ako, napadaan lang ako para tignan to. Wala akong ginagawang masama. Napadaan lang. Hating gabi na, may dala ka pang liabe malapit sa mga makinarya. Tingin mo ba sa amin ay mga tanga? Buti na lang at maaga ka naming nahuli. May kaunting nyupi lang ang kahan ng makina. Pero kung tuluyan mo itong nasira, kaya mo bang bayaran ang lugi dahil sa pagkaantala ng trabaho? Sinong nandyan? Lumabas ka. Ikaw lang pala. Ikaw pala ang nakipagsabuatan sa mga tagalabas para manira rito. Hindi ako, nagkataon lang. Nagkataon lang na napadaan ako. Ni hindi ko nga siya kilala. Hindi mo ako kilala. Inudyukan mo ang mga taga-nayon na magbenta ng palihim para bigyan kita ng komisyon. At pinapahanap mo pa ako ng paraan para makakuha ng mga paninda sa bodega. Hindi ba't ikaw naman ang may gawa ng lahat ng to, at ngayon gusto mo nang maghugas kamay? Nariyan pa ang talaan ng mga transaksyon natin, gusto mong i-check natin. Napakasama mo. Dahil hindi ka na makaasenso sa sarili mo. Gusto mo pang sirain ang kabuhayan ng buong nayon. Ang ganyang klaseng tao, talagang hindi na makatwiran. Para lang sa sariling kapakanan, kayang-kaya mong gawin kahit anong kawalang hiyaan. Ang lahat ng gagastusin sa pagpapakumpuni ng mga kagamitan ay dapat niyang bayaran ng buo. Simula sa araw na ito, bawal na siyang tumapak muli sa nayong ito. Kapag nanggulo pa siya muli rito, harangin niyo agad at palayasin. Magbabayad ako. Hinding-hindi na ako babalik dito. Parang awan niyo na, paalisin niyo na ako. Liu Kuihua, talagang binigo mo kaming lahat. Palalagpasin pa sana namin ang palihim mong pagbebenta at pagpapakalat ng chismis. Pero nakuha mo pang makipagsabuatan sa tagalabas para sirain ang pagawaan natin. Sinisira mo ang kabuhayan ng buong nayon. Ang mga katulad mo ay hindi na dapat manatili pa sa nayong ito. Hindi kita pipiliting umalis sa nayon, pero ang lahat ng benepisyo mula sa kooperatiba at lahat ng trabaho sa ating pagawaan ay hindi na ibubukas para sa iyo kailanman. Bahala ka na sa sarili mo.
Bibili sana ako ng asin. Nako, ubos na talaga eh. Subukan mo na lang sa ibang tindahan. Ang grupong magsusuri ay espesyal na ipinadala ng munisipyo kapag nagustuhan nila ang sistema natin. Hindi lang tulong ang matatanggap natin sa hinaharap, kundi gagawin pa tayong magandang ehemplo para pamarisan ng iba. Napakagandang balita niyan para sa atin. Hindi natin kailangang matakot dahil pinaghirapan naman natin ang mga naging bunga ng ating pagsasaka. Gaya na lang ng kalidad ng ating mga halamang gamot, ang laki ng ating paggawaan, at ang pagtaas ng kita ng buong nayon. Kitang-kita naman ang lahat ng yan. Siguradong masisiyahan ang magsusuri pagdating nila rito, pero hindi pa rin tayo dapat magpabaya. May 3 bagay na pangunahing titingnan ang mga magsusuri. Standardisadong pamamaraan ng pagtatanim. Ang aktwal na epekto ng maayos na pagproseso sa pagpapalaki ng kita. Sa mga araw na ito, kailangang maihanda ang lahat ng tala sa pangangalaga sa bukid. Nasa loob ang lahat ng pamantayan sa pagpapatayo ng planta. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Tama si Suwan, lalo nating kailangang maging mahinahon at matatag sa mga ganitong kritikal na sandali. Tio, magsama ka ng ilang tao para ayusin ang mga tala sa bukid. Kapitan, makipag-ugnayan ka naman sa mga kinatawan ng mga magsasaka. Suwan, tutukan mo ang planta at ang mga talaan ng kooperatiba. May bara sa kanal na ito. Linisin niyo ito. Kapag hindi ito nalinis ng maayos, hindi magandang tingnan kapag dumating ang delegasyon. Ayusin ang lahat ng mga libro ayon sa buwan. Para pagdating ng delegasyon, madali na nilang makikita ang lahat. Kung sino ang maihawak sa bawat lupain, kung gaano karaming pataba ang ginamit, at kung ilang kilo ang naani lahat ay madaling maberipika. Salamat sa hirap at pagod mo nitong mga nakaraang araw. Ano ka ba? Wala yon. Buhay at pangarap ko na rin naman ito. Ang makitang ang dating tuyong lupang ito ay maging isang lambak ng mga halamang gamot. At makitang gumiginhawa ang buhay ng lahat dito. Para sa akin, sulit na sulit ang lahat. Nako, halos 1/4 ng pangunahing bahagi ng taniman ang natumba. Darating na rito bukas ang delegasyon. Paano natin sila haharapin ng ganito? Maraming tukod ang nabali, at may mga pananim ding napinsala. Kung hahayaan lang natin itong ganito, tiyak na maapektuhan ang magiging grado natin sa pagsusuri. Bakit kung kailan ngayon pa lumakas ang hangin? Kung kailan hindi dapat, doon pa nangyari. Sinasadya talagang manggulo sa mismong kritikal na sandaling ito. Huwag kayong magpanik, may mga ekstrang tukod at panali pa tayo sa bodega. Kung aayusin natin ito ngayon, aabot pa tayo sa oras. Kailangan lang nating itayo at patatagin muli ang pangunahing bahagi ng taniman, para hindi maapektuhan ang buong presentasyon. Makinig ang lahat sa aking mga tagubilin. Ang mga malalakas at kabataan, kayo ang magtayo ng mga tukod at mag-ayos sa mga natumbang halaman. Para naman sa mga kababaihan, ayusin niyo ang mga nabaling sanga, at linisin ang mga basura at kalat sa paligid ng bukid. Tio, magsama ka ng ilang tao para magkabit at humila ng mga panaling pang suporta. Patatagin niyong mabuti ang mga tukod sa tapat ng hangin para hindi na muling matumba. Kapitan, ikaw na ang bahalang mag-asikaso sa mga emergency light at generator. Kailangang maihanda natin ang mga ilaw para makapagtrabaho tayo magdamag. Kung hindi lang sana tayo gumawa ng gulo noon, sana kasama rin tayo sa kanila ngayon. Shanzi, isipin mo, kung naliwanagan lang sana tayo ng mas maaga. Huwag mo nang ipaalala. Tingnan mo sila, umaasenso na ang buhay nila ngayon. Wala na tayong kinalaman doon. Mabuti na lang at nagkaisa ang lahat. Mas mabilis ang naging takbo kaysa sa inaasahan natin. Ang mga dulot gilid naman ang tatapusin natin bukas. Wala nang problema sa mga pangunahing bahagi. Nabalitaan namin na ang malawak at maalat na lupang iyan ay ginawa ninyong taniman ng mga halamang gamot at nakatulong pa para lumaki ang kita ng buong nayon. Kaya naparito kami para personal na suriin ang kalagayan nito. Gumamit kami ng paraan para maayos ang kalidad ng lupa, kasama ang pagtatanim ng mga uri ng halamang kayang mabuhay sa maalat na lupa. Matapos ang 6 na buwang pag-aayos at pagsubok, bumaba na sa katamtamang antas ang alat ng lupa sa pinakagitnang bahagi, at mahigit 70% ng mga halamang gamot ang nabubuhay ng maayos. Pinunong Chen,
Tingnan niyo ito, naninilaw, nalalanta, at mukhang sira-sira ang mga dulo ng dahon ng halaman. Hindi kaya dahil ito sa muling pag-akyat ng alat sa lupa. Kung hindi matatag ang epekto ng pag-aayos sa lupa, mababawasan ang halaga ng pagpapalawak sa paraang ito. Huwag po kayong mag-alala. Naputol po ang hose ng patubig sa bahaging ito, kaya nanghina at nanuyo ang mga dulo ng dahon dahil sa kawalan ng tubig. Naayos na po namin ang tubo kagabi, at ngayong umaga ay maibabalik na ang daloy ng tubig. Makakabawi rin ang mga halaman sa loob ng mga 3 araw. Ito po ang lingguhang pagsusuri sa lupa sa nakalipas na 3 buwan. Patuloy at unti-unti nang bumababa ang antas ng alat nito. Narito rin po ang mapa ng sistema ng patubig. Nandito rin ang talaan ng pagkumpuni at kung saan naputol ang tubo. Maaari ninyo itong suriin anumang oras. Ang paraan nyo ng pag-aayos sa lupa ay nangangailangan ng malaking pondo sa simula. Kung papalawakin ito sa iba pang mga maaalat na lupain, kaya itong tustusan ng mga magsasaka. Gumaisa po kami ngayon ng mas murang bersyon. Gamit ang mga lokal na sangkap para sa pampataba ng lupa. Ang gastos po nito ay 60% lang ng dati. At napatunayan na rin po ang bisa nito. Nasa ulat na po ang mga nakuhang datos para sa paghahambing. Sa pagitan ng mas murang bersyon at ng orihinal na bersyon, ang pagkakaiba sa epekto ay hindi lalampas sa 5%. Angkop itong ipatupad sa iba pang lugar. Napaka-pinag-isipan at kumpleto ng inyong mga plano. Maayos at may pamantayan ang inyong mga datos. At napaka-detalyado ng inyong pamamalakad. At ang mas kahanga-hanga pa, hindi lang kayo ang naging matagumpay, kundi tinulungan nyo rin ang buong nayon na umasenso. Dati, walang tumutubo sa lupang ito. Pero ngayon, dahil sa pagsali sa kooperatiba sa pagtatanim ng halamang gamot, higit sa doble na ang kinikita namin kumpara noon. Kapag natapos ng itayo ang planta ng pagpoproseso, makakapagtrabaho na kami rito mismo sa aming nayon. Hindi na namin kailangang iwan ang aming pamilya para maghanap buhay sa malalayong lugar. Subok at epektibo ang inyong sistema. Ang paggamit ng teknolohiya ang nagpapalaki sa inyong kita. At plansado na rin ang inyong mga pangmatagalang plano. Pagbalik namin, ilalagay namin kayo sa listahan ng mga pangunahing proyektong susuportahan. Magkakaroon kayo ng espesyal na pondo ng tulong. At tutulungan din namin kayong makakonekta sa mas malalaking merkado. Mabuti. Mga kanayon, may magandang balita. Napakasaya ng mga bumisitang opisyal sa ating proyekto. Ang ating kooperatiba ng halamang gamot Ay opisyal nang napabilang sa mga pangunahing proyektong susuportahan ng ating bayan. Napakagandang balita dahil suportado na tayo ng pamahalaan. Tiyak nagiginhawa at aasenso pa ang ating pamumuhay. Ang mga nagsabi noon na nag-aaksaya lang tayo ng oras. Ngayon ay tiyak natatahimik na. Gagamitin ang pondong pantulong para palakihin ang ating planta, magdagdag ng mga makabagong kagamitan sa pagpoproseso, at kasabay nito, palalawakin din natin ang lupang tataniman. Magpapasok din tayo ng mas mahahalagang uri ng halamang gamot. Tutulungan din tayo ng bayan na makahanap ng mga mamimili. Sa hinaharap, hindi lang tayo magbebenta sa mga kumpanya ng gamot, kundi makakagawa na rin tayo ng sarili nating tatak para ibenta direkta sa mga tindahan. Kapag nagsimula na ang produksyon sa planta, kakalikha ito ng mahigit 20 bagong trabaho. Ang sinumang gustong magtrabaho ay maaaring magpatala para sa pagsasanay. Kapag nakapasa kayo sa pagsusulit, maaari na kayong magsimula. Dachang, sa tingin mo ba kung hindi lang ako naging ganoon katigas ang ulo noon? Kasama rin sana ako ngayon, tiya. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Huwag mo na isipin yan, tara na. Umuwi na tayo para anihin ang mga pananim. Kahit papaano, may maitatanim pa tayong gulay para sa sarili nating pagkain. Mula sa isang maputi, tigang, at maalat na lupa noon, hanggang sa kung ano ito ngayon. Pag naiisip ko, parang isang panaginip lang talaga ang lahat. At simula pa lamang ito, pagkatapos nito, gagawin nating isang tunay na lambak ng mga halamang gamot ang lugar na ito, para ipabatid sa lahat, na kahit ang tigang na lupa ay kaya ring magbunga ng kayamanan. Napakalinaw ng mga pamantayan sa ating pagtutulungan. May maayos na proseso sa pagtatanim mula simula hanggang dulo. Gagawa tayo ng tapat na talaan para sa bawat bahagi ng lupa. Para sa mga produktong makakapasa sa pamantayang ito, bibilhin namin ang mga ito sa presyong mas mataas ng 20% kumpara sa karaniwang presyo sa merkado. At hindi ito magbabago sa loob ng 3 taon. Mas mataas ng 20%, ang laki nyon ah. Kung ganoon, napakagandang balita niyan para sa atin. Pero dahil mataas ang presyo, mataas din ang magiging pamantayan. Kapag may kahit isang sample na hindi pumasa sa pagsusuri, hindi tatanggapin ang buong batch ng inyong mga ani. Kailangan nating linawin ang bagay na ito sa lahat bago tayo magsimula. Kaya nating maabot ang pamantayang iyan. Mayroon na namang maayos at iisang sistema ng pangangalaga ang ating kooperatiba ngayon. Tama. Ang kalidad ang pinakapundasyon.
Habang mas mahigpit ang mga patakaran, mas malayo ang mararating ng ating negosyo. Handa kaming sumunod sa pamantayang ito. Napakahigpit naman yata ng mga patakaran. May patala-tala pa, tapos may pagsusuri pa ng mga sample. Napakalaking abala naman yan. Noon naman sa pagtatanim, wala namang ganyang karaming patakaran paano kung magkamali tayo sa kahit isang hakbang lang, tapos hindi natatanggapin ang buong ani natin? Sayang lang ang lahat ng pagod natin doon. Hindi naman pwedeng ganyan ang isipin nyo. Isipin nyo, mas mataas din naman ang kikitain natin. Ang mahigpit na patakaran ay kapalit ng mas malaking kita. Sulit naman ito. Normal lang naman na mag-alangan ang lahat sa simula. Ang bagong pamantayang ito ay hindi ginawa para pahirapan kayo, kundi para makilala ang sarili nating tatak sa merkado. Sa susunod, ang ating mga halamang gamot ay ipapasok natin sa mas malalaking pamilihan para magkaroon tayo ng sariling pangalan. Kung hindi maganda ang ating kalidad, hindi tayo magtatagumpay sa katagalan. Mag-organisa kami ng pagsasanay para sa inyong lahat. Kung paano gagawin ang bawat hakbang, pati ang paraan ng pagtatala, ay may gagabay sa inyo ng dahan-dahan. Hindi namin kayo hahayaang mangapa sa dilim. Kalahating buhay na akong nagsasaka, kailangan pa ba iyang diligan? Dagdagan mo pa ang pataba para lumaking malusog ang mga punla. Siyempre, mas magiging sagana ang ani. Ang konti naman itong sa inyo. Kulang na kulang yan. Mang Wang, hindi po porket maraming pataba ay mas maganda na para sa mga halamang gamot. Masusunog ang mga ugat kapag sumobra ang pataba. Maapektuhan din nito ang taglay nitong sustansya at bisa. At hindi ito papasa sa pagsusuri ng kalidad. Ang tamang timpla at sukat ang pinakamabisang paraan. Hindi ako naniniwala. Mali ba ang paraang ipinamana pa ng mga ninuno natin, Dine? Ganito na lang, Mang Wang, magpustahan tayo. Iyang bahaging yan, itanim natin gamit ang lumang paraan mo. At ang bahagi namang ito, ibatay natin sa bagong pamantayan. Sabay nating anihin, para makita kung alin ang mas magandang kalidad at mas malaking kita. Kung sinong manalo, siya ang susundin. Sige, pusta kung pusta, hindi ako naniniwalang ang buong buhay kong pagsasaka ay matatalo lang ng mga nakasulat sa libro. Kung hindi sana tayo ng gulo noon, sana ay natuto rin tayong gumamit ng teknolohiya para makabenta sa mas mataas na halaga ngayon. Huwag mo nang ungkatin yan. Sarili nating desisyon to, kaya tanggapin na lang natin. Lumalabas na po ang resulta ng pagsusuri. Ang mga itinanim gamit ang bagong pamantayan ay may taglay na bisa na mas mataas ng halos 30% kumpara sa lumang paraan. Pasang-pasa ito sa mga pamantayan ng kumpanya ng gamot. Samantalang ang sa lumang paraan naman ay may dalawang bagay na lumampas sa limitasyon. Kaya hindi ito pasok sa kanilang kalidad para bilhin. Suko na ako, bilib na talaga ako sa inyo. Iba talaga kapag kayong mga kabataan ang kumilos. Iba talaga kapag may siyensya sa pagsasaka. Mula ngayon, susunod na ako sa mga pamantayan nyo. Walang mintis. Haha. Ang sabay-sabay na pagbili ng mga pataba at pampakondisyon ng lupa, pati na ang bayad sa transportasyon, ay nagdulot ng gastusing mas mataas ng 10% kaysa sa inaasahan natin. Mababawasan nito ang kikitain ng mga magsasaka. Hindi ito ubra sa katagalan. Kailangan nating gumawa ng sarili nating mga pataba gamit ang mga bagay na makikita lang dito sa paligid. Tulad ng pampakondisyon ng lupa, mayroon ng mga hilaw na materyales dito sa atin. Tayo na mismo ang magbuburo at gagawa nito. Mababawasan ng higit sa kalahati ang gastos natin, di ba? Mayroon din tayong herbal na lunas para iwas peste. Gawa lang yan sa mga ligaw na halamang gamot na tumutubo rito. Ligtas na sa kalikasan, nakatipid pa tayo. Pasok din sa pamantayan ng natural na pagsasaka. Ikaw ba mismo ang nakatuklas ng tamang timpla na yan? Sa dinami-rami ng taon ko sa pagsasaka, nangapa lang ako sa pag-eksperimento, basta makatipid lang kahit kaunti. Tama ang paraan mo sa pagtitimpla. Kung dadagdagan pa ng 2 lokal na sangkap, mas tatalab pa yan. May pakinabang nga ang naisip niyang paraan sa pagpapataba. Pwede nating isama yan sa plano para sa ginawa nating makina. Gusto mo ba talaga siyang makatrabaho? Hindi ko nakakalimutan ang mga ginawa niya noon, pero handa akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Titignan ko na lang ang hinaharap, hindi ang nakaraan. Alam ko kung saan makakakuha ng 2 sangkap na yan. Doon lang sa likod ng bundok. Marami pang tumutubo roon. Kaso nga lang, mahirap lakbayin ang daan papunta roon. Kung payag ka, maaari mong ituro ang paraang ito sa mga magsasaka sa ating kooperatiba. Babayaran ka namin batay sa naitulong mong kaalaman. At kapag binili namin ang mga halamang gamot mo, basta't pumasa sa tamang kalidad, bibilhin pa rin namin ito sa presyong pang-miyembro. Hay, hindi niyo na ba ako sinisisi sa mga nagawa ko noon? Nakalipas na ang nakaraan. Kung talagang bukal sa loob mo ang magsumikap sa pagsasaka at kumita gamit ang sarili mong kakayahan, hindi na namin yon ungatin pa. Pero ang patakaran ay patakaran, kailangang pumasa sa ating pamantayan. Opo, naiintindihan ko.
Pagbubutihan ko talaga, hindi na ako gagawa ng gulo. Mga kanayon, kailangan nating iurong ang araw ng pagde-deliver ng mas maaga ng kalahating buwan. Tama, mas maaga nga ng kalahating buwan. Pero ngayon ang kasagsagan ng anihan. Kulang na nga tayo sa tao ngayon. Hindi pa nga umaandar ng buo ang planta natin. Hindi natin matatapos yan sa takdang oras. Tama, kapag minadali natin, siguradong magkakagulo lang. Paano kung bumaba ang kalidad at tanggihan ang mga produkto natin? Anong gagawin natin? Sino ang mananagot sa malulugi sa atin kapag nangyari yon? Huwag muna kayong magpanik. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Kinhao. Siguradong may solusyon siya. Napaaga ang araw ng pagde-deliver. Bagamat mabigat ang hamon, pagkakataon din ito para sa atin. Kapag na-deliver natin ng tama at sa takdang oras ang batch na ito, magiging sigurado na ang pangmatagalan nating pakikipagtulungan sa kanila. At sa mga susunod, ang mga order ay lalo pang lalaki at dadami. Nakipag-usap na kami sa construction team at sa mga teknisyan ng makinarya para maihanda ang pangunahing drying line ng pabrika upang mas maagang masimulan ang produksyon natin. Para masiguro muna natin ang unang delivery, magpapatupad tayo ng 2 shift sa pag-aani. Salit-salit ang pang-araw at panggabing shift. Gagawin natin ang lahat para makahabol sa oras. Pero kahit magdalawang shift, kailangan pa rin natin ng sapat na tao. Kakaunti lang ang malalakas na trabahador dito sa nayon. Kahit magtrabaho sila ng tuloy-tuloy, hindi kakayanin ng katawan nila. Ang pagbubukod at pagtanggal ng mga sirang dahon magaang trabaho lang yan na kaya naming mga kababaihan. Kaya kung mag-organisa ng mahigit 10 tao at pagkaani pa lang, ibubukod na natin agad doon mismo. Malaking oras ang matitipid natin doon. Tama, hindi naman kailangan ng malalakas na lalaki sa pagbubukod. Mabilis kumilos ang grupo ng mga kababaihan. Kayang-kaya nilang pasanin ang kalahati ng trabaho. Maraming salamat po sa tulong ninyo, Tia Liu. Kayo po ang mamamahala sa grupo ng tagabukod. Sundin lang po natin ang dati nating pamantayan sa kalidad. At pareho pa rin po ang magiging sahod nyo sa grupo ng taga-ani. Huwag kang mag-alala, makakaasa kang gagawin namin ito ng maayos at pulido. Hindi kami magiging pabigat sa kooperatiba. Kapag natapos natin ang delivery pagkatapos ng kalahating buwan ng pagpapakasipag, makakatanggap ang lahat ng karagdagang 20% bonus. Magtiis muna tayo ngayon para malampasan natin ang pagsubok na ito. Sige, trabaho na tayo, trabaho na. Sandali lang, hindi pumasa sa pamantayan ang mga inani ninyo. Masyadong maraming sirang dahon. Masyado ring mahahaba ang natitirang tangkay. Ulitin ninyo ang lahat, kailangang mag-ani ulit. Ulitin, saan naman kami kukuha ng oras para dyan? Nagmamadali na ang mga nasa ibaba ng bundok para sa mga produkto. Kung magbabagal-bagal pa tayo, magdidilim na't hindi pa natin matatapos anihin ang buong bukid na ito. Ano naman kung may kaunting depekto? Ano naman ngayon? Isa pa, dadaan pa naman yan sa pagbubukod mamaya. Pwede na yan, hindi naman kailangang perpekto. Kailangan ba talagang maging ganyan kahigpit? Kahit kaunting pagkakamali, hindi pwede. Nariyan ang pamantayan ng kumpanya ng TSA. Kapag maraming sirang dahon, hindi sasapat ang mga kailangang sangkap nito. Kapag nangyari iyon, tatanggihan ang buong kargamento. Masasayang lang ang lahat ng pagod natin. Madaling sabihin yan dahil hindi ikaw ang napapagod. Panay kalidad lang ang iniisip mo. Kung babagal tayo at hindi makakapag-deliver sa oras, ikaw ba ang magyad ng multa? Sa huli, kami rin naman ang magdurusa. Ang kalidad ang pinakamahalaga sa lahat. Mas mabuti nang mabagal kaysa masira ang reputasyon natin. Kung hindi tayo makaka-deliver, pwede naman natin kausapin ang kliyente. Pero kapag kalidad na ang nasira, hindi na sila muling makikipagtrabaho sa atin. Pero kulang talaga tayo sa tao. Siguradong higit tayo sa oras kapag nagpatuloy ito. Ako na ang bahala sa problema sa tao. Kukuha ako ng 2 tao mula sa patag na lugar para tumulong dito. Sa may bulubundukin, kukuha rin ng 2 tao sa grupo ng tagasala para tumulong sa paunang pagsasala. Pero dapat mamitas kayo ng ayon sa pamantayan. Kapag may nakita pa akong nandaraya sa trabaho, kalahati lang ang matatanggap niyong sahod para sa araw na yon. Nabalitaan naming kulang kayo sa kamay rito. Kaya nandito kami para tumulong sa inyo. Madali lang naman naming magagawa ang paghihiwalay ng mga dahon. Mag-focus na lang kayo sa pamimitas. Sinisiguro naming hindi maantala ang trabaho. Maraming salamat po sa pagtulong, Tia Liu. Ano ka ba? Wala yon. Para naman ito sa kabuhayan ng nayon natin. Sige na, magtrabaho na tayo. Ang kakaiba naman, tama naman ang mga setting Bakit ayaw tumaas ng temperatura at hindi pa maging stable? Kapag hindi pa ito naayos, hindi natin maisasalang ang unang batch bukas. Tiyak na maantala ang pag-deliver natin. Ang mga setting sa manual ay para sa patag na lugar. Pero medyo mahalumigmig dito sa atin. At medyo mataas din ang lugar natin. Baka kailangan nating i-adjust ng kaunti ang daloy ng hangin at oras ng pagpapainit. Na-adjust ko na ang lahat ng dapat adjust pero ayaw pa rin. Napakaselan talaga ng makinang ito. Hindi pwedeng magkamali kahit
kahit kaunti lang. Dati kasi, nagpapatuyo ako ng mga halamang gamot gamit ang tradisyonal na pugon sa bahay. Kapag masyadong mamasa-masa, kailangan munang alisin ang singaw bago lakasan ang init. Kailangan ding harangan ang kalahati ng lagusan ng hangin para maging pantay ang simoy nito. Hindi ko lang alam kung pareho ba ang sistema nitong malaking makina. Paano naman maikukumpara ang lumang paraan sa mga makabagong makinaryang pang-industriya? Huwag ka na ngang makialam ng basta-basta. Wala namang masamang sumubok. A-adjust ng kalahating guhit pababa ang harang sa daluyan ng hangin. Patakbuhin muna sa mode na pang-alis ng singaw ng 20 minuto bago painitin. Sige na nga, wala naman tayong ibang pagpipilian. Subukan na natin. Ayun, umayos na ang temperatura. Tama ka nga, ate, may nakabara palang singaw sa daluyan ng hangin. Mabisa pala talaga ang lumang paraan mo, ate. Sambalang yon, nakuha ko lang sa hula. Sa wakas, makakapag-umpisa na tayo sa produksyon bago ang takdang oras. Unang hakbang pa lang ito, may kasunod pa itong mahigit 10 araw ng tuloy-tuloy na paggana sa pinakamataas na kapasidad. Hindi tayo pwedeng magpabaya. Pantay ang kulay. Abot sa pamantayan ang mga aktibong sangkap nito. Ang porsyento ng mga sirang dahon at ang sukat ng pagkakahiwa. Lahat ay nakapasa sa pamantayan ng pinakamataas na kalidad. Mas maganda pa ang kalidad ng batch na ito kaysa sa inaasahan natin. Pumayag na ang headquarters na dagdagan ng 50% ang mga susunod na order. Ang unang batch na ito ang pinakamagandang patunay, Manager Kin. At may isa pa. Gusto ng headquarters na makipagtulungan sa inyo para magtayo ng 10,000 muna. Standardized na taniman para sa pag-trace ng mga halamang gamot. Mula sa binhi hanggang sa huling produkto. Maaaring suriin at i-verify ang buong proseso. Ito ay para sa direktang pagsuplay ng mga dekalidad na halamang gamot sa malaking antas. Na makakatulong din sa 3 kalapit na bayan. Kayo ang mamamahala sa pagtatanim at pag-aalaga. At kami naman ang magbibigay ng buong tulong teknikal at sistema sa pag-trace ng produkto. Napaka makatwiran ng mga kondisyon. Ang tulong teknikal at sistema sa pag-trace ay magmumula sa inyo, at kami naman ang bahala sa pagtatanim at pamamahala. Pagtutulungan natin ang ating mga kalakasan, ang ganitong kasunduan. Tinatanggap namin. Ang iminumungkahing 10,000 muna taniman ng kumpanya ng gamot ay hindi para bawiin ang ating mga lupa, kundi gagawing sentro ang ating barangay para palawakin pa ang taniman sa mga kalapit na lugar. At ipatupad ang isang pamantayan, iisang tatak, garantisadong benta ng lahat ng produkto. Ang lupa ng bawat isa ay pwedeng isosyo para sa Haitian Sakita, o kaya naman ay tumanggap ng upa sa pagpaparenta ng lupa. At ang mga gustong magpatuloy sa pagsasaka, unahin nating kukunin sa trabaho. Dobleng kita, kung magpapasosyo kami, magkano naman ang makukuha sa bawat isang munang lupa. Paano kung pumalpak ang pagpapalawak ng taniman, malulugi ba ang puhunan natin? Kaya lang, masyadong malawak ang 10,000 mu. Paano kung hindi makahabol ang bentahan? Pagkatapos nating magtanim, paano kung hindi natin maibenta? Anong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Ang pipirmahan nating kontrata ay may garantisadong presyo at siguradong benta. Nakasulat ito ng malinaw sa papel, kung gaano karami ang maitatanim natin, ganoon din karami ang bibilhin nila. Kaya hindi kayo malulugi sa puhunan nyo, hindi naman tayo lolokohin ng ganyang kalaking kumpanya, di ba? Dahan-dahan ang gagawin nating pagpapalawak. Magsisimula muna tayo sa 500 mu para subukan ang takbo ng sistema, bago natin ito palakihin. Hindi natin ito biglang gagawin ng malawakan sa simula pa lang. Kontrolado ang mga posibleng panganib, at unti-unti ring tataas ang ating magiging kita. May sasabihin lang ako, ang 4 na muna lupa ng pamilya ko, isasali ko lahat sa sosyo. Susunod ako sa patakaran ng kooperatiba. Dati, naging tanga ako. Palagi kong sinisira ang mga plano ninyo. Pero noong maperwisyo ako, doon ko lang naintindihan na ang pagtitiwala sa kooperatiba ay masigurado kaysa sa mag-isa tayong nagtitiyaga. Dahil nandyan sina Kinhaw at Suwan na nakatutok sa teknolohiya at bentahan. Pwede na tayong magtanim ng panatag ang loob. Siguradong kita na ito at walang lugi, bakit hindi pa natin sasabayan? Pati nga si Kihwa ay natauhan na. Ano pa ba ang kinatatakutan natin? Ang 5 munang lupa ko, isasali ko rin, sasali rin ako. Siguradong hindi tayo magkakamali kapag sumunod tayo. Mukhang selyado na ang pagpapalawak ng taniman dito sa baryo natin. Pero ang susunod na hakbang para mapag-isa ang mga lupain, ay doble ang magiging hirap sa pakikipag-ayos. Magkaiba ang gawi sa pagtatanim ng 3 baryo. Pati na rin ang kondisyon ng kanilang lupa. Hindi madaling gawing pareho ang pamantayan ng lahat. Bukas, gagawa muna tayo ng balangkas para sa kasunduan sa pagtatanim. Dapat malinaw kung paano ang paraan ng pagsosyo, ang pamantayan sa pag-aalaga ng pananim, at pati na rin ang porsyento ng Haitian Sakita. Para sa 3 baryo, dumating na ang mga opisyal ng nayon na may dalang mga plano para pag-usapan agad, para hindi na pabalik-balik ang usapan. Si Yao Hao, ang Wangjiago.
Lai Zhuang, at Zhao Jiaping dumating ang mga opisyal mula sa tatlong nayong ito. Gusto nilang lahat na sumali sa malawak na plantasyon natin. Matagumpay nating naipadala ang unang batch ng mga produkto at pumasok na ng buo ang kabuang bayad. Gaya ng napagkasunduan natin noon, lahat ng nag-overtime ay may dagdag na 20% bonus sa kanilang sahod. Ipapamahagi na natin iyon ngayon. Ito naman ang para sa pagsasaayos ng mga makina at pagbubukod ng mga produkto. Karagdagang pabuya para sa paggabay mo sa grupo. Nararapat lang iyan sa iyo. Sobra naman po ito. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. At dahil nagawa mo ng maayos ang trabaho mo, dapat ka lang makatanggap ng pabuya. Naghahanap kami ng pangalawang pinuno para sa grupo ng tagapangalaga ng sakahan. Ang mamamahala sa aktwal na paggabay at pagbabahagi ng mga lokal na karanasan. Kung interesado ka, tanggapin mo ang posisyong ito. Ako, ay kaya ko kaya. Ang dami ko pang nagawang pagkakamali noon. Nakalipas na ang nakaraan, kalimutan na natin yon. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang hinaharap. May karanasan ka na, at masipag ka sa gawain ito. Bagay na bagay sa iyo ang posisyong ito. Sige po, tinitiyak kong pagbubutihin ko ang aking pagtatrabaho. Hinding-hindi ko po kayo bibigin. Hahaha, si Liu Qihua. Ngayong araw ay isang napakahalagang sandali para sa ating baryo. Mula sa isang tuyot at baog na lupain, patungo sa pagiging isang malawak na plantasyon ng mga halamang gamot. Nagawa natin ito sa loob ng hindi pa umabot sa isang taon. Ang lahat ng ito ay dahil sa walang sawang pagsisikap ni Qin Hao at Suwan. At sa pagkakaisa ng ating buong komunidad. Magsisimula na ang seremonya ng pagbubunyag ng plaka. Pagkatapos nito, may 3 hakbang tayong susundin upang magpatuloy. Una, susubukan nating magtanim ng mga mamahalin at pambihirang pananim upang mapataas ang kita sa ating mga punla. Pangalawa, palalawakin natin ang ating planta para sa pagpoproseso ng mga produkto upang makagawa ng sarili nating brand at mapalawak ang ating merkado. Pangatlo, makikipagtulungan tayo sa mga kalapit na baryo at bayan para sa sabay-sabay nating pag-unlad upang mas mapaliki at mapalakas pa natin ang ating industriya at para mas maraming tao ang umasenso gamit ang ating lupain. Naaalala mo pa ba noong unang dating natin dito? Puro mapuputi at tigang na lupang alat ang buong paligid. Kahit nga damo, hindi man lang makatubo rito. Noong panahong yon, pwedeng-pwede ka namang umalis. Walang sisisisi sa'yo. Pero nanatili ka pa rin. Nang piliin kong manatili, hindi ko na kailanman binalak na umalis. Kahit gaano pa kalawak ang marating natin o gaano kalayo ang lakbayin natin sa hinaharap, basta't nariyan ka sa tabi ko. Iyon ang nagbibigay sa akin ng tunay na kapanatagan.